Tara. Tapos na ang sayo, gagawin ko ang sayo, tapos na ang sayo, gawin ang sayo. Lahat nasa kontrol ko. Boss, dalawang order nga, isang maanghang, isang original. Sige, ipiprito kong maayos. Kung hindi sapat ang crispiness, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Boss, ang sarap ng chicken cutlet nyo. Ang chicken cutlet ko, hindi crispy, hindi malambot, walang katas, wala akong sisingilin. Susunod. Nakita ko kayo online. Sabi mas masarap pa sa kabilang lumang tindahan. Salamat sa suporta. Sariwang manok, prito ngayon, bawat batch ay bagong mantika kain ng walang alala. Noong una, nakipagsosyo ako kay kuya. Ako ang nagbigay ng skills, siya ang pera. Napagkasunduan naming 60-40 split. Pinaghirapan ko hanggang naging sikat sa huli. Binigyan lang ako ng 2 bag ng malamig na chicken cutlet. Tanggalin ang buto at litid pindutin at i-marinate. Eksaktong kontrol ng temperatura. Walang pwedeng magkamali. Boss, bilis naman ang bango. 30 minuto na akong pumila. Ubus na ang paninda ngayon, bukas, maaga kayo pumunta. Unang kalahati ng taon, kumita ako ng mahigit 380,000. Ayon sa 60-40 split, makakakuha ako ng halos 200,000. Sakto na para sa down payment. Sa wakas, makakapagpalit na ako ng bahay para sa mga magulang ko na may elevator. Hindi na kailangang umakyat ng 6 na palapag araw-araw. Kuya, anong ibig sabihin nito? Lino, mahirap ang negosyo ngayong taon, wala kaming kita. Itong 2 bag ng chicken cutlet, uwiin mo na ibigay kay ikalawang tiyo at ikalawang tiya bilang tanda ng pasasalamat. Yung profit share, noong una na pagkasunduan natin ng 60-40 split. Profit share? Anong profit share? Wala talagang kita ang tindahan ngayong taon, anong hahatian pa? Kuya, magkapatid tayo. Kahit konti lang, okay lang. Pero hindi pwedeng wala. Pinsan gising ka na, yang tinatawag mong heirloom recipe, wala namang halaga. Sa totoo lang, kumuha ka lang ng part-time na estudyante, sanayin ng 3 araw, kaya na magprito. Ang tindahang ito ay nakatayo sa kalye ng mga merienda. Dahil sa akin, malinis ang sangkap, hindi nanloloko. Stable na lasa, naipon ang magandang reputasyon. Kung wala ang mga to, ano ang gagamitin mo para manatili ang mga customer? Huwag kang magyabang. Ang tagumpay ng negosyo dahil sa magandang lokasyon ko at malawak na network. Mahirap ang ekonomiya ngayong taon, maraming kainan ang nagsara. Ang tindahan natin nakakaya pa, maganda na yun. Araw-araw akong gumigising ng maaga at natutulog ng huli. Araw-araw puno ang tindahan, benta ng ilang daang libo kada buwan. Sinasabi mong walang pera. Araw-araw 4 AM ako nag-aabot ng paninda, walang pahinga, nag-aatsara ng manok sa tindahan. Nagprito, naglinis, ako rin ang nagkaha para makabuo ng bagong lasa. Ang braso ko ay puno ng peklat mula sa mainit na mantika. Bawat lasa, bawat customer, lahat yan, pinaghirapan ko. Dati nakasulat ng malinaw na 60-40 ang hatian. Ngayon gusto mong mag-urong? Yan kang pagluluto mo, hindi talaga pang professional. Renta, kagamitan, bayad sa platform, alin ba dyan ang libre? Swerte mo na, may pagkain ka pa sa akin. Simula ngayon, wag nang bumili ng sariwang manok. Gamitin itong frozen na karne. Bababa ng kalahati ang cost. Saka tayo kikita. Itong expired na frozen meat kapag nakain ng customer, malaking problema. Talagang hindi pwedeng gamitin. Tingnan mo, masyado kang matigas ang ulo. Hindi marunong mag-adjust. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, babagsak ang tindahan ko dahil sa iyo. Kuya, 1 taon na ang nakalipas, lumuhod ka at nagmakaawa sa akin na tumulong. Ngayong kumikita na tayo, bigla mo akong binabaliwala. Pinsan. Ako, sa labas nag-construct, lahat na lugi. Ito na lang ang natira, tindahan na pambayad utang. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa pagluluto mo ng manok. Sumusumpa ako, kapag kumita na 60-40, ikaw ang 60. Magiging alipin kita sa buong buhay ko. Hindi kita pababayaan. Sabi mo, gagawin mo ba? Magloloko ba ako sa'yo? Itim sa puti, pipirma tayo. Sa loob ng 2 araw, may malaking foreign investor na darating para mag-inspect. Kapag nakuha natin ang investment, yayaman tayo. Maging matalino ka. Magtrabaho ka ng tahimik. Bibigyan kita ng 3,000 piso kada buwan. Dagdag 10 bag ng chicken cutlet. Huwag mong sabihing inaapi kita. Antonio, kung hindi ka mabait, huwag kang magtaka kung hindi rin ako mabait. Titigil na ako sa partnership na ito. Hoy, Maestro Son. Yung second hand na food cart mo, kukunin ko. Ito ang bumubuhay sa pamilya ko. Matibay ang pagkakagawa. Sayang, luma na. Hindi na kaya. 1 piraso ang oil tank. Walang dead spot ang welding, hindi nagkakamantika.
Ang galing. Gawa ito ng maestro. Marunong ka ah. Malaki ginastos ko, pinagawa sa matandang panday. Yung mga mumurahing sasakyan. 3 araw lang, may mantika na. Laging nasusunog ang ilalim. Walang ganyan sa sasakyan ko. Malaki ang init ng cast iron stove. Masarap ang init. Ito ang thermostat. Kaya nitong kontrolin ang temp ng mantika sa loob ng 3 degrees. Masama ang unstable na temp. Sobra sunog, mababa sumisipsip. Maganda ang sasakyan dito. Mabuti ang pag-alis ng mantika, walang amoy. Kukunin ko na ito. Binata, dahil sa galing ng mata mo, 3,000 original price ibibigay ko sa iyo ng 2,500. Maestro Son, gusto ko talaga ito. Kulang pa ang pera ko ngayon. Wala yon. Nakatambak lang ito. Tiwala ako sa iyo at sa galing mo. Hulugan mo na lang. Maraming salamat po. Kukunin ko ito makalawa. Ate Silly, bakit ka nandito? Ang Decay Fried Chicken nyo tinigil ang supply ko. Dahil sa sariwang manok ko na ginagawa sa madaling araw, mahal at mabagal. Papalitan ng murang frozen meat. Yung mga walang konsensyang materyales hindi tatagal. Ikaw mag-iisa ka na? Magbubukas ako ng sarili kong cart quality chicken cutlet. Sige. Basta tuloy ka. Sariwang manok ko laging nakalaan para sa'yo. Mabuti naman. Miko, yung hatian ninyo ng pinsan mo, ano na ang napag-usapan? Maayos ba? Umuwi na ako. Mainit pa ang pagkain. Maghugas ka muna ng kamay. Luis, yung usapang dibidendo mamaya na. Bakit? Ang dami mong dibidendo? Natatakot ka bang mainggit ang iba? Ito ang dibidendo ko. 2 supot ng sira-sirang chicken cutlet. Luis, nililoloko mo ba kami? Sobra na ito. Ano bang ibig sabihin ni Antonio? Magdamag kang nagtrabaho sa loob ng 1 taon tapos 2 supot na sirang manok ang ibibigay sa'yo? Araw-araw puno ang tindahan niya. Alam ng lahat na kumikita siya ng malaki. Bakit bigla siyang nagbago? Grabe naman ito. Bumili siya ng bagong sasakyan na 800,000. Isang gabi lang, 5,000 ang gastos. Lahat sa account ng tindahan. Hindi siya walang pera. Sinasadya niyang hindi ako bigyan. Anak, alam naming unfair sa'yo. Pero maliit lang tayo. Kung makipag-away tayo sa kanya, tayo pa ang talo. Tama, Luis. Pamilya naman tayo. Baka kaya ng tatay mo kausapin siya. Baka bigyan ka pa ng dagdag. May kapal pa siyang magtelepono. Luis, nawalis mo na ba ang tindahan? Linisin mo lahat ng freezer. Huwag kang tamad. Bukas ang investment meeting, dapat maayos lahat. Antonio, sino kausap mo? Inom pa tayo. Trabaho lang, empleyado. Narinig mo ba ako? Sa simula pa lang, hindi niya ako tinuring na kasosyo, empleyado lang na utusan. Masipag na empleyado. Sige. Maayos na lahat. Sige, magtrabaho ka ng mabuti. Sigurado na ang puhunan ng Wansyang para ipagdiwang. Bukas may reservation ako sa gusali ng pinakamatalinong mag-aaral. Samahan mo ang mga magulang mo para makisaya. Antonio, ginagastos mo ang pinaghirapan kong pera sa paglalasing at papuntahin mo pa ang mga magulang ko para sumuporta. Sinadya niya akong hiyain, hindi ako pupunta. Luis, tiis na lang muna. Pamilya pa rin natin siya. Pupunta tayo, bakit hindi? Wala tayong ginawang masama, bakit tayo matatakot? Ngayon dapat harapin natin siya at sabihin ang totoo, ipaglaban ang tama. Sige, Antonio. Utang mo sa akin, babawiin ko sa sarili kong kamay. Uy,
Talagang pinagbigyan niyo ako, ikalawang Cho at Tia. Pinsan, mag-aral kang mabuti sa akin. Sa huli, marami kang mapapala. Uy, ikalawang Tia. Yang damit mo, ilang taon na yan. Si Yuan Shan sumusunod kay Dekay para kumita pero ang pamilya niyo bakit lalong naghihirap? Matibay ang damit kaya magagamit pa. Ikalawang Tio, tikman ninyo. Isang bote ng Fei Chan Moutai, rate 100 piso. Hindi ninyo ito karaniwang maiinom. Kapag may puhunan na galing abroad, bibili ako ng mas magandang kotse. Yuan Shan, kung magaling ang performance mo, yung luma kong kotse, mura ko na ibebenta sa'yo. Si Dekay mabait talaga. Inaalagaan niya ang lahat ng kamag-anak. Dekay. Ikalawang tiyo, tagay ko. Naging successful ka. Nakaka-proud din ako. Si Yuan Shan 1 taon na sa tindahan mo. Salamat sa pag-aalaga mo. Si Yuan Shan bobo talaga. Buti na lang masunurin naman. Makatulong sa mabibigat na trabaho. Dekay, ang ganda ng takbo ng tindahan mo. Si Yuan Shan, gabi-gabi nagpupuyat. Yung napag-usapan nating profit share, pwede bang bigyan nyo kami ng kahit konti? Kung hindi talaga, kami sa 2, ikaw sa 8. Profit share, may kapal pa kayo humingi. Ang puhunan, tindahan, pangalan, lahat kay Dekay. Yang Yuan Shan nyo, empleyado lang sa fried chicken. Madami niyan sa kalsada. Karapat dapat ba siyang makipag-usap sa profit share? Ikalawang Cho at Tia, hindi nyo alam ang pagpapatakbo ng negosyo. Madami daw tao sa tindahan, pero kapag binawas ang renta, kuryente, tubig at iba pang gastos, wala nang natitira. Mahirap din para sa akin. Hindi kumikita? Yung kotse mong 800,000, yung gold watch na 30,000, yung Moutai na 3,800, galing ba sa hangin ng pera na yan? Yuan Shan, sinadya mong manggulong ngayon, di ba? Bawat piso ng kita ng tindahan, pinaghirapan ko sa gabi-gabi sa pamamagitan ng aking kakayahan. Hindi mo yan basta nakuha ng libre. Sa totoo lang, ikaw ay tagabantay lang. Araw-araw, nagprito ng chicken cutlet, nagwawalis. Kahit sinong street sweeper kaya yan gawin. Tama, basta may kamay kaya yan. Anong klaseng husay yan? Yuan Shan kung talagang mahalaga ang kakayahan mo, hindi ka sana 26 na walang narating. Depende ka pa rin sa biyaya ng pinsan mo. Ang sakim ay hindi nasisiyahan. Huwag kang maging masyadong ganid. Ano, wala kang masabi. Kung gusto mo talagang magbilang ng pera, ngayon, sa harap ng buong pamilya, sasabihin ko sa iyo ng malinaw. Mga kamag-anak, tingnan ninyo lahat. Ito ang kanyang pinamahalaang order slip. Sa merkado, maraming frozen meat na 8 piso. Pero siya pumili ng sariwang manok na 32 piso. Mas mahal ng 24 na piso bawat kilo. Mahigit 100,000 piso ang dagdag na gastos sa kalahating taon. Hindi ba halatang ginagago ako nito? Naku, ang laki naman ng pagkakawaldas. Ikaw, akala mo ba hindi ko alam? Nakikipagsabuatan ka sa babaeng supplier na yan kumukuha ng kickback, kumikita ng illegal na pera, sabuatan kayong manloko ng tindahan ko. 100,000 piso pa, ikalawang Tio, ikalawang Tia. Ang galing naman ng anak ninyo, ha? Ang asawa ko itinuturing siyang tunay na kapatid, pero siya naman, Nagtataksil sa loob, nakikipagsabuatan sa ibang babae para nakawin ang pera namin. Pero, Yuan Shan, ang mga magulang mo ay tapat at mabait sa buong buhay. Paano sila nagkaroon ng anak na tulad mo, isang walang hiya at taksil na anak? ikatlong Cho, Kaya pala laging nagrereklamo si Dekay na walang kita. Ang magnanakaw sa loob pala ang mahirap pigilan. At may kapal pa ng mukha na humingi ng dibidendo. Ang kapal talaga ng mukha niya. mahal, sinabi ko na sa'yo noon pa, iwasan ang mga mapagsamantalang mahihirap na kamag-anak. Ikaw kasi masyado kang mabait. Tingnan mo, busog at masaya na sila, ikaw pa ang unang sinamantala. Ano pinsan, nahuli ko na ang mga lihim mong gawain. May isasabihin ka pa ba? 6 na buwan nakaraan, nilibot ko lahat ng palengke at 1 linggong nag-antay para makuha ang pinakamagandang supply ng sariwang manok para sa perpektong chicken cutlet. Ate Chim, regular akong kumukuha ng supply, 600 kilo kada buwan. Kontrata ng 1 taon, pwede mo ba akong bigyan ng 32 kada kilo? Hindi mura ang hinahanap ko. Ang pinakasariwang manok araw-araw. 32 na ang pinakamababa kong presyo. Bakit ko ibibigay sa'yo? Dahil kaya kong gawin ng iyong magandang sangkap. Ang pinakamasarap na chicken cutlet sa buong kalye. At ang tindahan ko, balang araw, magiging pinakamalaki mong customer. Sige, 10 taon na ako sa industriya. Wala pa akong nakitang chef na pumunta sa cold storage para pumili at makipag-negotiate. Pipirmahan ko na ito.
32. Iyon ang presyo na inabot ako ng isang linggo. Pinapatay ang manok ng alas 4 araw-araw at ihahatid sa tindahan ng alas 6. Tanging sariwang manok ang nagbibigay ng crispy labas at malambot loob. Ang regular na customer ay nananatili dahil sa lasa. Ang frozen na karne ito hindi alam gaano katagal. Kapag pinrito, tuyo at mabaho ang karne, napakasama ng texture. Sinisira mo ang sarili mong reputasyon. Ang buong kalye ng mga merienda ng kolehiyo, ako lang ang nag-iisang fried chicken shop. Ang mga estudyante ay hindi marunong mag-iba ng lasa. Basta mababa ang gastos, kikita ako ng malaki. Dahil determinado ka kumita ng pera sa pandaraya. Ang shop na ito, hindi na kita sasamahan. Ano, lumalakas na ang loob mo? Lumalaban ka na sa akin? Ang Dekay Fried Chicken ko matagal nang bukas. Ang mga estudyante sa kalyang ito kilala lang ang tatak ko. Kung aalis ka sa tindahan ko, wala kang kwenta, Lin Yuanshan. Desidido ka nang mag-isa. Sige, hayaan na kita, kanselado na ang kontrata. Kapag lumabas ka ng pintong ito, kahit lumuhod ka, gumapang sa tindahan para magmakaawa. Ako si Antonio, hindi kita kikilalanin. Antonio, yung taong walang isip dapat noon pa pinalayas. May 100,000 piso ako para sa retirement, ipasok ko bilang share. Sasama ako sa'yo, kaysa ilagay sa bangko daang beses na mas mahusay. Si ikalawang tiya, nag-invest ng 50,000 pamilya tayo, sabay tayong kumita. Ang asawa ko, ang pinakamagaling. Yung si Lin Yuanshan matigas ang ulo. Gusto kang tapatan, hindi ka makakapantay kahit sa susunod na buhay. Pero sa totoo lang, may konsiderasyon naman ako. Si Lin Yuanshan ay pinsan ko tiyo at tiya. Kung sa harap ng lahat kayo luluhod at hihingi ng tawad, sabihing hindi kayo marunong magpalaki ng anak. Dahil kamag-anak tayo, makakabalik pa siya sa tindahan ko, magprito ng manok. Hindi ko siya pababayaan. Antonio, may misunderstanding talaga. Hindi ganun si Lin Yuanshan, walang utang na loob. Tay, wala nang kailangan. Tama at matuwid ang ginagawa ko. Wala akong mali. Malinis ang konsensya ko. Tay, Nay, tara na. Walang kwenta, tingnan natin kung iniwan mo ako, si Antonio, anong magagawa mo? Nakabit na ang warming cabinet mo. Nasubukan ko na ang kalan. Boy, naisip mo na ba ang pangalan? Naisip ko na tatawagin naming chicken cutlet ng malayo. Panalo ang pangalan. Kailan mo balak magbukas? Fresh chicken legs, isang order lang. Minimum na 3,000. Nabayaran ko na ang sasakyan, gas at signboard. Kulang na. Lin, hula ko nandito ka. Ito ay para sa'yo. Kaninang umaga lang kinatay, fresh. Ate Chin, kinakapos ako ngayon. Ang inyo, isang order, minimum na 3,000. Ako, Pwedeng hulugan. Sa unang batch, magbayad ka ng 1/3. Ang natitira, bayaran mo pag nabenta mo na ang chicken cutlet. Weekly ang bayad. Ang cold storage ko ay 2 kilometro lang mula dito. Araw-araw alas 6 ng umaga ihahatid ko sa'yo ng eksakto. bakit mo ako tinutulungan? Noong araw na kinansela ni Antonio ang partnership, nakita ko mismo siya at ang supplier ng zombie meat na pumirma ng rebate form. Kahapon, nakita kitang may hawak ng kontrata ng paglipat ng food cart. Naiintindihan ko na lahat. Hindi kita tinutulungan. Tumataya ako sa'yo. Tumataya ako na gagawa ka ng malinis na negosyong may konsensya. Ate Chin, utang na loob. Tatandaan ko. Huwag kang mag-emote. Nag-aantay akong kumain sa opening mo. Yung unang chicken cutlet. Hawakan mong mabuti ang chicken cutlet. Anong itatapon, pulutin mo? Hugasan, pwede pa ring iprito. 8 piso kada kilo, pera yun. Tandaan mo, mas masarap ang lumang mantika. 1 galon, gamitin ng 10 araw. Ang natipid ay pure profit. Sumunod kayo sa akin. Siguradong yayaman kayo. Yan ay mantikang recycled. Baliw na ba siya? Hindi ba ito si Lin Yuanshan? Ano? Wala kang trabaho? Dala mo ang babae mong partner para maniktik? Para mangopya? Ang mga pumupunta rito para kumain ng chicken cutlet ay mga estudyante mula sa malapit na universidad. Mantika galing sa kanal, balang araw malaking gulo yan. Layas. Akin ang tindahan na to. Gamit ko kung anong gusto ko. Sumandal ka sa isang babaeng nagtitinda ng manok at ngayon magpapakabuti ka sa harap ko. Karapat dapat ka ba? Antonio, hindi ko pakikialaman ang negosyo mo. Ako ang supplier. Una na ng pagkatao.
saka ang presyo. Yan, pulubing walang-wala. Ang mga estudyante sa kalyang ito, tanging ang Dekay Fried Chicken ko ang kilala. Antonio, kung anong mantika ang gamit mo, yan ang magiging kahihinatnan mo. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan dito. Umalis ka agad, huwag kang humarang sa negosyo ko. Kahit konting kulang sa freshness, hindi pwede. Ang dalawang ito hindi pwedeng ibenta sa customer. Isaboy lahat sa tubig para matunaw. Kasing tigas ng bato, paano hiwain? Palambutin muna bago hiwain. Pantay-pantay ang manok para masarap ang timpla. Hindi tuyo, hindi rin hilaw, 20 iba't ibang pampalasa. Kulang ng ilang gramo, iba na ang lasa, kailangan subukan hanggang tamang rasyo. Doblehin ng tubig. Isang pack, 2 batch ng manok. Makakatipid ng kalahati sa gastos. 175 ang tamang temperatura para malak ang juice. Mag-fry muli para matanggal ang sobrang mantika. Para maging malutong sa labas, at manatili ang katas sa loob. Mas matanda ang mantika, mas masarap. Bahala na ang temperatura. Isaboy lahat yan. Hayaan mo nang mag-set ng 30 segundo bago baliktarin. Para magkaroon ng malutong nakaliskis na pantay-pantay sa balat. Lutong na, tapos na. Dalong. Nung una, silinyon siya na, yan bakit kanya tinanggal? Sili na yan, puro siya plastic timpla niya, parang chemistry experiment, di pasado, di pwedeng ibenta. Gaano na katagal itong karne? Malagkit na at may amoy na. Itapon na. Kaunting asim, pagkaprito, lagyan ng timpla, sino makaalam, naghahanap ka ng gulo, di ba? Hindi mo naabot ang standard ng shop. Bukas huwag ka na pumunta. Sasampalin ko siya sa mukha ngayon. Di ko gagawin yung style niya pagkaprito, mas mabango pa rin sa kanya. Ngayon, ibabalik kita. Para makita ng lahat. Sino ba talaga ang tama? Darating na ang International Food Group. Ngayon, ang evaluation ng susi. Ipakita mo ang galing mo. Nakita mo? Super concentrated pampabango. Kasing laki ng kuko. Amoy abot sa 3 kalye. May ganito chicken cutlet natin, mas mabango pa sa kanyang karne, 10 beses mas mabango. Ang galing nyo talaga, boss. Ngayon, panalo na tayo. Mrs. Handa na ba yun? Malapit na ang foreign investors, hintayin mo signal ko. Dali, ipasok ang ating secret weapon. Huwag kang mag-alala, handa na lahat. Chicken cutlet ng malayo sariwang manok, prito di masarap, libre. Bagong bukas, tikman ang bago araw-araw, bagong mantika, di mabango o malutong, libre. Wow, ang yabang. Sabi niya mas masarap pa sa Dekay. Tara, subukan natin. Sige, nung isang araw, kumain ako ng chicken cutlet nila. Nasusuka ako buong hapon. Parang may kakaibang amoy, tara tikman natin ang bago. Eight, isang fried chicken set medium spicy. 9, cumin spicy double bread. Exclusive promo sa Pitch. 20% off sa lahat ngayon, huwag palampasin ang deal. Nagantay ako buong umaga para lang kumain. Mali yata, boss. Yung lasa ng chicken cutlet iba na sa dati. Ano bang mali? Dati, isang kagat sumasabog ang katas ng manok crunchy na nalalaglag ang balat. Ngayon, tuyong-tuyo, matigas ang karne, may konting amoy lansa, may bagong chef ba? Ganito rin yung sa akin, parang papel ang lasa, wala man lang amoy karne. Nakakadiri ang lansa ito. Kumpara dati, iba na talaga ang lasa. Paano nangyari yan? Nako, mag-lunch lang. Kailangan pumila ng 30 minuto na antala ang delivery ko sa ibang store na lang. Boss, chicken cutlet, extra sili. Sandali. Kakaluto lang, 3 minuto. Wow. Ang amoy nito nung dati yung chicken cutlet na kinain ko sa kalyang ito, ibang-iba talaga ang bango. Anong amoy yan? Ang bango. Nakakatulo ng laway ako. Ito. Bakit walang kahit anong amoy? Malayo na. Paano naman? Yung nasa kabila mukhang fried chicken din, mas mabango ang amoy. Talaga, tara na.
Tingnan natin kung sinong walang takot na mang-agaw ng negosyo ko. Ano, ikaw pala? Ano? Ikaw pala, Lin Yuanshan? Boss Zhao, bagong bukas ang chicken cutlet ng malayo. Tumangkilik ka. Ang tapang mo magtayo dito. Agawin mo ang negosyo ko. Lahat pwedeng magtayo. Kung magaling ka, bakit ka matatakot na maagaw? Boss, prituhin mo ng dalawa. Gutom na ako. Ito ang chicken cutlet ng malayo. Mas mabango ito kaysa sa dekay. Tiyak na mas masarap. Makipagkumpetensya ka sa bango, hintayin mo. Yung flavoring, ihulog mo lahat ang buong sachet. Laban tayo sa bango. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na bango. Mabango rin ito. Okay na, matagal na akong nakapila. Mr. Martin, ito ang aming lokal na pinakasikat na kalye ng mga merienda. Makikita ninyo ang iba't ibang espesyal na pagkain. Maraming tao sa tindahang ito. Dito muna tayo. Lin, diretso ang foreign investor sa Dekay. Kung mapunta sa pinsan mo ang investment slot, ang bagong tindahan natin ay wala nang pagkakataon. Kalma lang. Puro industrial flavoring. Masama sa katawan. Mamaya malalaman natin. Ito ang bagong luto naming cutlet, tikman nyo po. Talaga? May problema ang chicken nila. Ano? Bakit nangyari ito? Malinis naman ang chicken cutlet ko. Siguradong kayo ang may problema sa tiyan. Dalin tingnan mo, biglang nahulog ang 5 o 6 sa kabila. Mukhang nalason sila. Hindi niya kailanman inaalala ang kaligtasan ng mga customer. Balang araw may mangyayari. Lalabas ako saglit, babalik agad. Saan ka pupunta? Sir, pasensya na po. Yung Dekay fried chicken sa kalye ng mga merienda. Maraming customer sumakit ang tiyan dahil sa chicken cutlet nila. Nandun din ang foreign investor. Pumunta po kayo doon agad. Sige. Dadala ako ng tao at pupunta doon. Boss, biglang sumakit ang tiyan ng mga taong ito. Dahil sa chicken cutlet na galing sa tindahan ninyo. Hindi. Ang daming tindahan sa kalye ng mga merienda. Bakit ako ang sisihin? Alam ko na, siguradong dahil sa sobrang init. Ay, pasensya na po sa inyo. Ang init ngayon, 40 degrees. Ang tagal ninyong pumila. Siguradong na heat stroke kayo. Halika. Libreng malamig na inumin, tigi-1. Walang epekto, masakit pa rin. Boss? Uminom sila ng inumin pero mukhang walang epekto. Sigurado ka na hindi chicken cutlet ang problema? Siguradong marumi ang chicken cutlet. Boss, kailangan niyang magpaliwanag. Wala na. Hindi naman siguro may problema ang chicken cutlet. Nandito pa ang foreign investor. Ay, parang hindi na masyadong masakit. Baka sobrang init lang talaga. Sige na, ang bango ng chicken cutlet. Iuuwi ko na lang. Sir? Ang init po ng panahon. Siguradong hindi po kayo komportable sa araw. Uminom muna kayo ng malamig para gumaan ang pakiramdam. Ako si Martin, salamat sa inumin. Magpapatuloy kami sa pagtingin. Yan yung nangyari kanina. Nakita mo yun, di ba? Heat stroke lang sa init. Walang kinalaman ang chicken cutlet ko. Kalimutan mo na yan. Ang foreign investment na ito sa akin sigurado. Yung mantika sa likod mong kusina. Pinalitan na. Wala kang pakialam. Alagaan mo na lang yung lumang sasakyan mo. Ingat ka, baka isang araw baliktarin ko yung sasakyan mo. Sino ang may-ari ng tindahang ito? May nag-report sa amin na may customer na kumain ng chicken cutlet nyo at sumama ang pakiramdam. Kaya pumunta kami para i-verify. Mali po, mali. Init lang ng panahon. May ilang estudyante na matagal nang pumila, nahilo dahil sa low blood sugar. Uminom na sila ng malamig, gumaling na sila. Tingnan nyo po ang linis ng mesa. Wala namang problema. Kahit anong mangyari, may nag-report. Kailangan naming sumunod sa proseso at kumuha ng sample. Walang problema. Sige, kumuha kayo. Ang Dekay fried chicken kayang-kaya yan. Pero sa kalye na ito, hindi lang ako ang nagbebenta ng chicken cutlet. Sa buong kalye, 2 lang ang nagluluto ng fried chicken. Kaya pareho kayong kukunan ng sample. Sige, test nyo lang po.
Kasi may mga taong nagmamadaling makipagkumpetensya kahit anong paraan gagawin nila. Boss, pakikooperate sa sampling. Kukuha lang kami ng isa ng produkto para itest. Sige po, kunin nyo lang. Hindi lang chicken cutlet, yung mantika sa drum, yung mga pampalasa, kahit ano po. Kunin nyo. Wala akong tinatago. Oh, magaling. Linyuan siya, naglakas loob ka na ako'y i-report? Ang tapang mo naman. Wala akong panahon sa ganyan. Kung anong marumi mong ginawa, alam mo naman. Ako ang nag-report sa inspector. Ano? Kanina, ilang estudyante kumain ng chicken cutlet mo, nagpagulong-gulong sa sahig, nakita ko mismo. Kung talagang malinis ka, bakit ka matatakot sa inspeksyon? Ah, si Boskin, dati sa akin, ayos ang supply mo. Ngayon lumipat ka sa bisig ng pobreng ito. Bakit? Anong benepisyo ang binigay niya para ganyan ka kumilos? Boss Chow, linisan mo ang bibig mo. Yang maliliit na pandaraya nyo, walang silbi. Ang foreign investors, ang tinitingnan ay ang galing, hindi ang mga marurumi ninyong paraan. Palihim kang nagpalit ng maruming mantika, bumili ng masamang frozen meat, anong masasamang bagay ang ginawa mo? Nakalimutan mo na ba? Ngayon yung mga estudyante ay nakarecover na. Kung may mangyari ulit, kaya mo bang bayaran? Babaeng walang hiya, anong kalokohan sinasabi mo? Gusto mong punitin ko ang bibig mo? Tigil, gigibain ko ang basura mong tindahan. Ngayon sisirain ko ang negosyo mo. Tingnan natin kung kaya mo pa akong agawan. Kung ngayon ka patitigil, may pag-uusapan pa tayo. Kung palalain mo ito, nandyan ang inspector sa kanto, sabi mo, ikaw ba muna ang i-inspeksyonin o ako? Linyuan siyan, papatayin kita ngayon. Boss, may masamang balita, may malaking problema. Ramon. Baliw ka ba? Nasa labas ang foreign investor, nagiinom ka dito. Boss Antonio. Nasaan po ang chicken cutlet? Nagtatrabaho naman po ako. Nadulas. Medyo sobra na sa luto. Ano yan? Nagpiprito ka ng chicken cutlet pero nasa kawali ang guwantes mo. Para saan ba ang utak mo? Pangimbak ng alak? Sabi ko na nga ba, kanina ko pa hinahanap, dito pala nahulog. Maliit na bagay. Lumabas na ang resulta ng inspeksyon. Yung hygiene condition ni Antonio, siguradong hindi pasado sa inspection. Ano ang resulta ng inspection? Ayon sa aming profesional na pagsusuri, ang sample ng chicken cutlet ng dalawang tindahan parehong pasado sa hygiene inspection. Yung chicken cutlet ng tindahan niya, pumasa sa hygiene inspection. Baka naghanda sila ng malinis na sample. Huwag na nating isipin yan. Ituloy lang natin ang chicken cutlet natin. Magkakamali rin siya. Sinusubukan mo ba akong sirain? Ang importante ng foreign investor inspection ngayon, nakalimutan mo? Gusto mo ba akong patayin? Di boss, ako kasi natakot ako sa reklamo kanina kaya uminom para lumakas ang loob. Aksidente lang naman. Gising ka, gago. Kung hindi matuloy ang foreign investor inspection ngayon, papaalisin kita, umuwi ka sa probinsya, at magsaka. Opo, boss. Aayusin ko na agad. Guruwang, kayo po, ano po ang kailangan? Magkakaroon kasi ng party ang club namin. Kailangan namin ng 50 chicken cutlet. Madalas ko marinig sa mga estudyante ko na tungkol sa chicken cutlet dito sa kalye ng mga merienda. Masarap daw. Kaya nag-aalala ako kung alin. Aba, dumating sa atin ang malaking order. Sobrang kita nito. Guro, wag po kayong mag-alala. Ang Dekay Fried Chicken namin ay talagang lehitimo. Isang brand shop na may business permit, hindi tulad ng mga street vendor na walang permit. Ibang level po. Para po ito sa mga estudyante ninyo. Iwasan nyo po ang mga hindi maayos na mga tindahan. Tingnan nyo po sa loob, fully automatic ang kagamitan namin, smart frying equipment, standardized na serving. Sa loob ng maraming taon, kami ay umaasa sa word of mouth. Yung pila sa kabila, marami rin. Ako, hindi nyo po alam? Yung sa kanya, naglalakot na tricycle lang. Isang beses, 2 o 3 lang ang kayang iprito, kaya natural na mahaba ang pila. Mukhang ang dalawang tindahan ay nag-aagawan na. Ito ang makakatulong sa atin para malaman kung alin ang mas worth it investan. Guruwang, huwag na po kayong magdalawang isip. Sa amin na po kayo umorder. Paniwalaan nyo po ako.
Isa ito sa pinakamatagal na tindahan sa kalye ng mga merienda. Sinong estudyante sa paligid ang hindi pa nakatikim ng chicken cutlet namin? Talagang paborito ng mga estudyante iyan. Oo nga. Pasensya na. Makikisali lang po ako. Ma'am, yung Dekay Fried Chicken nag-deliver at kumain na ako. Yung chicken cutlet ng malayo sa tapat, madalas ko rin kainin. Sa totoo lang, kampi ako kay Lin Yuanshan. Yung chicken cutlet ng Dekay ngayon. Amoy artificial flavoring, hindi talaga masarap. Ikaw na delivery rider, anong pakialam mo? May karapatan ka bang magsalita dito? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo yung nakapila kung totoo ba o hindi. Oo. Yung pag-order ng 50 pirasong chicken cutlet, magkano ang presyo? Sariwang manok, kakatay lang, tatadta rin sa loob ng kalahating oras, mamamarinate ng 1.5 oras, siguradong bago mag-alado, ide-deliver sa inyong pinili. Mas mura ng 50 cents bawat piraso kumpara sa kanya. Kung hindi kayo sigurado, pwede kayong makatikim ng isa ng libre. Kung masarap, saka kayo umorder. Kung hindi masarap, wala akong sisingilin. Lin Yuanshan? Ginamit mo ang mga tagalabas para sumuporta sa'yo. Sa huli, isang street vendor ka lang. Wala ka man lang maayos na tindahan, wala. Yung prito na galing sa lumang tricycle, kung sumakit ang tiyan, kaya mo bang bayaran? Maliit ang tricycle ko, pero ang pangsahog, mantika at sariwang manok na tinadtad, lahat ay ipinapakita sa mga customer. Malaki ang tindahan mo. Kaya mo bang papasukin ang mga tao sa iyong kusina at tingnan? Ang galing mo na magsalita kumpara dati. Sa dami ng oras na ginugugol mo sa pakikipagtalo sa akin, mas mainam isipin mo kung paano makaipon para magtayo ng tindahan. Magnegosyo ka ng maayos. Kung may konsensya ka pa, yung partnership natin sa tindahan, ibigay mo na ang dapat kong bahagi. Huwag mong sabihin na 2 bag ng frozen chicken cutlet ang katumbas ng ilang libong piso na utang. Hindi nga. Chicken cutlet ang kapalit ng dividendo? Ang sama naman ng boss na to. Kaya pala nag-isa na si Boss Lin. Niloko pala siya ng sarili niyang kapatid. Huwag mo na akong balikan sa dati. Ako ang kumuha ng tindahan na yan. Ako ang masusunod. Ikaw, nagtrabaho lang, walang pera. May karapatan ka bang humingi ng dividendo? Tama na, wag na kayong mag-away. Ganito na lang. Wag na kayong magtalo. Kayong dalawa, tig-isa kayong magprito para sa akin. Kung alin ang mas masarap, yun ang bibilhin ko. Patas at makatarungan. Tama. Blind test. Teacher, nakapikit kayong kumain. Kung sino masarap, yun ang piliin. Bibili rin ako ng tig-isa para matikman at ikumpara. Patas na paraan ito. Mga boss, sapat ba ang 5 minuto para maghanda? Sige, walang problema. Boss Jow, kaya mo bang tumanggap? Sige, teacher, maghintay kayo. Ako mismo ang magluluto para sa inyo. Ilalabas ko agad. Mahal, bilis. Ipadala mo ang ating trump card. Ngayon na, may teacher na gusto tumikim. Nandito ang foreign investor naghihintay. Alam ko na. Darating na agad. Lin Yuanshan, lalaban ka sa akin? Hintayin mo. Talo ka ng tuluyan sa pagkakataong ito. Tingnan mo. Sariwang katay ngayong umaga, binti ng native na manok. Sariwang binakbak at hinugis, walang halong frozen. 175 degrees ang mantika. Hintayin ang 30 segundo bago ilagay. Kung hindi, masusunog ang balat sa loob ay hilaw o kaya malambot ang balat, hindi malutong pagkaprito, dapat may kaliskis ang breading. Kapag kinagat mo, saka mararamdaman ang malutong na layers. Wow, ang galing ng luto. Kaysa sa food vlogger, mas maganda pa ang video. Boss Jow, subukan ko munang gumawa ng ilan. Ang mahalagang oportunidad na ito, hindi pa stable ang diskarte mo, mas mabuting maghintay na lang. Pwede ba akong pumasok para makita ang proseso? Pasensya na, ang lihim na recipe ng pamilya namin, hindi pwedeng ipakita ang kusina sa labas. Wow! Sa chicken cutlet ng malayo, tapos na hindi pa ba tapos ang Dekay fried chicken? O, tapos na, konti na lang. Kakabili lang sa Kilin Fried Chicken, pumila at bumili, mainit pa. Ang galing. Panalo na ito. Tabi-tabi, dumating na ang Dekay Fried Chicken, ma'am. Mr. Martin, dali. Tikman habang mainit. Masarap ito. Crispy sa labas, malambot sa loob, kaya pala pumipila ang estudyante. Tunay na lumang tindahan.
Ang 5 pirasong order na ito at ang investment ng dayuhan. Sigurado na, sige. Ngayon, tikman natin ang chicken cutlet ng malayo. Ramon, anong problema? Ang pabaya mo. Pasensya na, hindi ko talaga napigilan. Maalikabok sa labas, ang dati kong sipon bigla na lang sumiklab. Antonio, anong balak mo? Nagkasipon ng empleyado ko, bumahing lang, hindi naman sinasadya. Ang chicken cutlet mo walang takip, sino ang may sala? Sinadya ninyo talaga yan? Ayaw ninyong siguro Wang at Martin matikman ang chicken cutlet namin. Huwag magsalita ng basta-basta. Makatuwiran tayo, ang chicken cutlet na ito marumi na, hindi pwedeng ipilit sa hurado na kainin. Ang oras ko medyo masikip. Kung gusto nyo, dito na lang tayo sa Dekay. Teka. Cutlet na ito. Hindi ito galing sa Dekay, sarili nilang prito. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ito kaka-fry lang namin sa tindahan. Ang original na recipe ng Dekay Fried Chicken ako ang gumawa. Ang coating ng lahat ng chicken cutlet namin ay 3 layer na ginagawang kamay. Ang galing naman ni Mr. Lin, sobrang professional. Parang hindi naman gawa-gawa ang sinasabi. Lin Yuanshan, huwag ka nang magsalita ng ganyan dito, mga panloloko mo yan. Nagnanakaw ka ng negosyo, hindi mo ako kayang agawan, kaya sadyang sinisiraan mo ako dito. Ikaw, isang nagtitinda sa kalsada, wala kang business permit, hindi mo nga mailabas, di ba? Sino ka ba para makipag-usap sa akin tungkol sa temperatura ng mantika at recipe? Kaya kong pag-usapan, kaya mo bang tanggapin, alam mo ba? 3 layer na pulbos at double layer na butter. Ang lasa pagkaprito, gaano kalaki ang pagkakaiba? Nung nasa tindahan ko ka pa, isa ka lang nagprito ng manok. Kung ano ang ipinaprito ko sa iyo, yun ang ginagawa mo. At talagang inakala mo, Master, ang business permit ko at health certificate nakadikit lahat dito sa food cart ko. Pwede mong tingnan anytime? Kaya mo bang hayaan siguro Wang na tingnan ang likod ng kusina mo? Lin Yuanshan, ikaw. Tama na. Wala na talaga akong oras. Kayo, 2 panig. Bawat isa may sariling katwiran, hindi ko na matukoy. Ganito na lang, bawat isa, 25 piraso kukunin ko pagkatapos ng 10 minuto. Hintayin na lang natin ang resulta. 25 piraso boss, kailangan na nating maghanda. Darling? 25 piraso, kaya basta 10 minuto? Kaya, pero ang sariwang manok ngayon ay hindi sapat. Ate Maria, ang dala kong paninda ngayon ito na lang. Sa 25 piraso, kulang pa ng 7 o 8 piraso ng manok. Hintay, yung cold storage sa likod ng palengke, 2 kilometro ang layo. Bibilisan ko. Makababalik ako sa loob ng 5 minuto. Asawa, lumabas ka. Si Maria, pumunta na sa palengke para mag-stock. Mag-taxi ka agad sa palengke sa fresh meat supply area at antalahin siya. Tumang Jose, maghanda ka pa ng 50 na fresh chicken. Urgent, bilis! Ma'am, kanina ka pa tumatawag ilang beses. Alam kong nagmamadali ka, kaya nakastock na lahat. Makinis ang balat, malinaw ang inspection stamp. Sige, kailangan ko nang bumalik. Isingil muna sa account ng tindahan. Wala nang sasakyan, paano ka na makakabalik? Lin Yuanshan, walang manok. Ano pa ang gagamitin mo para makipag-compete sa akin? Wala yun. Naprito ng husto, patay na lahat ng germs. Pwede pa rin kainin. Wag na, 10 minuto, 25 piraso, bawal kulang ng isa. Kulang pa ng 3 manok. Gamitin ang giniling, bilis gawin mo. Sinong walang hiya? Wala nang oras manghiram ng sasakyan. Kung hindi ma-deliver sa oras, ang unang malaking order ni Dalin sa unang araw niya ay masisira. Ate Shaoli, bakit ka nakatayo rito? Joel. Ang galing! Ikaw talaga ang aking tagapagligtas.
Joel, bakit ka nandito? Pinapadala ako ni Ate Shaoli para ihatid ito sa inyo. Sabi niya, unahin nyo na ang pagluto para hindi madelay ang order. Hindi mo ba sinabi na hindi na siya makakabalik? Ewan ko ba, sinong mag-aakalang kukuha siya ng tulong sa rider? Handa na ang atin. Isasama ko na lahat. Salamat sa inyo mga boss. Salamat, Ate Chin. Ang bilis mo, nakapagbigay ka pa ng manok. Kung hindi, naantala talaga. Wag na yan, sige, asikasuhin mo na ang mga bisita. Mr. Antonio, ang galing nyo sa pag-handle ng biglaang orders kanina. Napaka-professional. Gusto naming malaman pa ang inyong kapasidad at ang inyong sistema ng partnership. Ay, Mr. Martin, ang galing mo pumili. Tara, pasok po at umupo. Kita mo, ako ang napili ng foreign investor. Yang mga arte mo walang kwenta. Ang negosyo sa kalyang ito sa huli. Akin pa rin ito, Antonio. Ito ang aming paunang mungkahing tuntunin ng partnership. Tingnan mo. Itong kondisyon. Napakabuti. Mr. Martin, ang aming standardized na kagamitan ay nangunguna sa industriya. Kahit ilang branch ang buksan, pare-pareho ang lasa. Kung mag-invest kayo sa amin, siguradong kita walang lugi. Ikatlong tiyo, ikalawang tiya, bakit kayo nandito? Dekay ang foreign boss na ito ay pumirma na ng kontrata sa iyo kaya nga sinabi ko na ang lahi ng Zhao sa negosyo ay may utak. Tama nga. Si Dekay ay promising mula bata. Hindi tulad ng iba, anong silbi ng maraming pag-aaral? Nagtatulak lang ng lumang tricycle, nagpapagod sa kalsada sa init at ulan. Ikalawang tiya, ganyan po ba kayo magsalita? Si Dekay namin ay hindi tulad ng iba. Kapag nag-invest ang foreigner sa susunod na taon, 5 branch agad. Sa oras na iyon, ang katapat wala man lang sabaw. Ikatlong tiyo, ang 10,000 piso ko ay tamang taya. Yung nasa tapat na lalaki malamang babalik pa at hihingi sa atin tatanggapin siya ni Dekay. Ikatlong tiyo, tiwala ka, sumama ka sa akin, siguradong kita, walang lugi. Tungkol kay Yuan Shan, siya mismo ang hindi marunong lumingon. Sino ang masisisi? Wow, ang ginintuang ito nakakagana. Ano ito? Ipapakita ko kay Guruwang. Nakakatakot ito. Hindi talaga pwedeng hayaan na lang. Uy. Urban News ba ito? Ang chicken cutlet na in-order ng mga estudyante namin ay may problema. May kakaiba. Mr. Martin, masaya ang pagtutulungan. Dekay, kami ay umaasa na yayaman ka sa amin. Hintay na lang tayo na makatanggap ng pera at magsaya. May mga tao talagang panghabang buhay na mahirap, walang swerte. Dalin, mukhang pipirma na sila ng kontrata. Ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala. Hayaan mo nang lumipad ang bala. Sandali! Anong nangyari? Hindi ba ito yung teacher na umorder ng chicken cutlet kanina? Ang mga estudyante ay nakakita ng kakaiba sa chicken cutlet. May 3 bata na naospital dahil sa sakit ng tiyan. Ngayon kailangan na linawin ito. 50 chicken cutlet, alin sa mga ito ang may problema? Store Manager Zhao, ayon sa mga estudyante, may lumabas na ulo ng daga sa chicken cutlet. Ano ang paliwanag mo dito?
Tiyak na sa kabilang tindahan. Sigurado yung kabilang tindahan hindi malinis, yung street food stall, wala man lang maayos na kusina. Kami ay lehitimong tindahan, may lisensya at pwesto. Paano magkakaproblema? Tara, tingnan natin. Chicken cutlet ng malayo, handa kaming tumanggap ng anumang inspeksyon. Mga sangkap, mantika, transparent ang lahat ng resibo ng supply. Pwedeng kumuha ng litrato ang mga reporter. Kaya ba niya? Boss Zhao, sumama po kayo sa Invest. Buksan ang kusina, pasukin niyo kami. Hindi pwede. May secret recipe ng pamilya sa kusina. Hindi pwedeng pumasok ang iba. Boss Zhao, ano ba ang kinakatakutan mo? Boss Chow, tungkol dito kailangan namin ng seryosong paliwanag. Bago yon, i-pause muna ang partnership. Mr. Martin? Ang pangit ay pangit parate. Anong ginagawa niyo? Ngayong beses, Hindi, bawal pumasok. babayaran mo lahat ng ginawa mo. Tindahan ko bawal kayong pumasok. Magbayad ka. Boss Chua, may lumabas na parang ulo ng daga sa chicken cutlet. Hindi ito biro. Malaking kaso ito sa kaligtasan ng pagkain. Bakit ka nagtatago? Ano yan? Nakakaloka. Paano ang chicken cutlet magkakaulo ng daga? Ito'y buto na lang ng manok. Buto ng manok? Tingnan mo nga ng maigi. Saan may buto ng manok na may itim na balahibo? Akala mo ba bulag kaming lahat? Bobo ba kami? Mr. Chua, uulitin ko, ang grupo namin, sa pagpili ng partner, kaligtasan ng pagkain ang hangganan. Kapag nalampasan ang hangganan, kahit sino ka pa, may karapatan kaming magbeto. Kailangan pa bang suriin? Tiyak na problema ng kabilayan. Tingnan nyo nga, yung sira-sira niyang kariton, nakadisplay sa kalsada, araw, ulan, alikabok, usok ng sasakyan, dire-diretso sa chicken cutlet. Wala man lang panakip sa langaw, wala kahit salamin na takip. Sa ganitong kalinisan, saan ka aasa na malinis? Mula sa pagpili ng karne, pagbabalot ng harina, hanggang sa pagprito, lahat ginagawa sa harap ng customer. Kung anong karne at mantika ang gamit, pwedeng tingnan anytime. Gusto ko namang itanong, yung kusina mo, kailan mo binuksan ang pinto para makita ng customer? Tama, Boss Chua. Mula nung dumating kami, palagi kang umiiwas. Sige, imbestigahan nyo sino ba ang takot, pero dapat may maayos na proseso, isa-isa lang siya muna. Linisan ang kusina, ilipat lahat ng gamit, bilis! Daron, sinabi ng kuya mo, ayusin na natin yung mga gamit. Bilis! Ate, ang dami nito. Paano natin lilinisin? Saan namin ililipat? Uy, Blackie, sa loob ng 5 minuto, dalhin ang trisiklo sa likod ng eskinita. Bilis, karga! Ito ang area ng sangkap. Ito ang area ng seasoning. Oh, Diyos! Mas malinis pa kaysa sa kusina ko. Ito ang mantika ko. Ito ang delivery receipts, health certificates at supplier credentials. Bawat page may original na resibo. Nandito lahat. Ang mga resibong ito, bawat isa ay may pirma ng supplier? Oo, bawat manok na ginagamit ko ay matutunton kung saang batch ito galing. Anong araw ito kinatay, Mr. Lin? Ang record mo ay mas maayos pa kaysa sa maraming chain restaurants na natikman ko. Sobrang puri mo naman, Mr. Martin. Wala yun, totoo naman. Hump, sinong hindi marunong magpanggap sa inspection lang maganda? Sa araw-araw magulo, sino nakakaalam? Kakaluto pa lang, tikman nyo. Kung maganda ba, isang subok lang, malalaman. Diyos ko, ito ang dating lasa. Yung binili ko sa Dekay, tuyo at matigas na parang bato. Iba ito, grabe ang malas ko. Ako na may-ari, kailangan kong gawin ito. Bilisan mo, may susunod pa akong biyahe. Teka, dalhin din ang mga kahong frozen meat. Nandyan nga sila, palihim na gumagawa ng kalokohan. Sino? Sino yan? Sino yan? Lumabas ka. Pusa lang, bilisan mo na. Tama na. Antonio, saan ka tatakas ngayon? Chicken cutlet ng malayo ingredients, oil, permits, lahat pasado sa safety standards, walang problema. Hindi garanti ang kalinisan. Posibleng may dumi na sinadya niyang isiksik para idamay ako. Antonio, anong pinagsasabi mo? Dati kang empleyado sa tindahan ko. Pinaalis kita, may sama ka ng loob. Ngayong araw ng investor meeting, sinadya mo ito. Gusto mo lang sirain ang partnership ko para sirain ang tindahan ko. May ebidensya ka ba?
Ikaw may ebidensya ka? Nasa tindahan ko ang daga. Pareho, huwag kayong nang walang ebidensya mag-akusahan. Maghihintay kami sa resulta ng third-party inspection. Sabihin ko ulit, food safety ang top priority namin sa pagpili ng partner. Antonio, tapos ka na. Boss Drew, pwede na po ba pumasok? Mr. Reporter, baka dapat ninyong tingnan ito. Larawan lang ng back alley, patunay lang na may tao mula sa back alley nag-alis ng gamit pero hindi direktang patunay na ang mga ito ay galing sa kusina ng Dekay na inilabas. Mas direktang ebidensya kailangan ko. Kung ang mga oil drum na ito nasa kusina pa. Sir, dahil kayo ay dalawang tindero na magkaribal, kulang ng direktang ebidensya ang akusasyong ito. Ate Chin, hayaan mo silang personal na suriin. Kung hindi nila makita ng personal, hindi sila maniniwala. Na-clear na lahat, inalis na ang dapat, ang nasa mesa ay bagong mantika. Dalong, magaling ang ginawa mo kanina sunod. Tulungan mo naman ako. Matapos ito, di kita malilimutan. Kuya, anong tulong? Kung may magtanong mamaya tungkol sa mantika at frozen meat, sabihin mo na lahat ikaw ang bumili. Tandaan mo, 3 araw ka pa lang, niloko mo lang ako. Kung ako ang masisi. Wala nang kung sakali, tapos na ito. Tuloy ka pa sa tindahan, doble ang sahod. Boss Drew, pumasok na kami. Tara, pasok, tingin-tingin lang. Sa Dekay Fried Chicken, laging malinis at ligtas. Boss Carlos, mukhang ngayon, ang issue sa kalinisan ng pagkain ay may iba pang dahilan. Ang mga hindi pa nagamit ay maililipat. Pero yung mga ginamit na, tigil. Anong akala mo? Deserve mong pumasok sa kusina ko? Kung walang tinatago, bakit takot kang pumasok ako? Trade secret, alam mo, kayong mga kakumpetensya, laging nag-aabang ng recipe ko, marami akong nakitang ganyan. Lumayas. Ano yan? Ito, tatanong ko muna ang chef ko. Ramon, ito ang chef na kinuha ko 3 araw na ang nakalipas. Lahat ng sangkap ay siya lang ang humawak. Wala akong alam. Ayon sa regulasyon, ang synthetic flavoring na ito ay mahigpit na bawal sa fresh cooked food. Ngayon, sisibakin ko siya sa publiko. Ang ganitong paglabag, ang empleyadong nagloko, hindi ito papayagan sa aming tindahan. Ang synthetic flavoring na ito, ikaw ba ang bumili ng palihim? Ako. Ako mismo ang bumili nito ng palihim. Wala ang boss ko. Si Antonio na ito, binibili pati ang empleyado. Kinuha niya ang pera. Tiyak na hindi siya madaling magsasalita. Narinig ninyo lahat. Ngayon, sa harap ng lahat, sinisibak ko si Ramon. Mula ngayon, Dekay Fried Chicken ay hindi na siya tatanggapin. B-boss. Ako. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Ginawa mo ito ng patalikod, ang walang hiyang gawa. Wala nang silbi ang sasabihin mo, umalis ka na. Walang pusong chef, sinira mo ang tiyan namin, umalis ka sa kalye. Mga kabarangay, mga estudyante. Ako si Antonio, 10 taon na akong matapat na negosyante. Ngayon, may nangyaring ganito. Kasalanan ko ito. Mula ngayon, Dekay Fried Chicken ay magpapatupad ng mas mahigpit na pamamahala. Malugod naming tinatanggap ang inspeksyon. Ang galing ng boss na ito, may paninindigan. Hindi siya nagtatago sa responsibilidad. Handa siyang sumalo ng problema, talagang magaling. Mr. Martin, aayusin ko agad. Tiyak na aabot sa inyong hinihingi na pamantayang internasyonal. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Mga mamamahayag, mga estudyante. Additives. Personal na kilos yon ni Ramon. Ang ulo ng daga na yon. Saan ba talaga galing? Hindi na masabi ngayon. Mukhang may punto siya. Saan ba talaga galing ang dayuhang bagay? Huwag nating akusahan ang mabuting tao. Boss Antonio, may punto din ang sinasabi niya. Naghalo-halo ang chicken cutlet. Hindi na rin mapaghiwalay. Tama na. Sinuri na ninyo ang dapat suriin. Baka may sadyang nagplant nito. Yung mga hindi makaangat sa kompetisyon gumagamit ng maruruming paraan. Teka. Asawa, naalala ko dahil sa sinabi mo.
Sigurado ako, si Lin Yuanshan yun, sinadya niya akong siraan. Antonio, huwag mo akong paratangan. Ginagawa ko ang sarili kong negosyo. Bakit ko kailangan kang lokohin? Mga tao, naisip ba ninyo sino ang dating boss ni Ramon? Si Ramon dati ay tauhan ni Lin Yuanshan, nagtatrabaho para sa kanya. Boss Lin, totoo ba ang sinabi ni Boss Antonio? Ramon. Dati, nasa ilalim ko siya, naging apprentice ko. Nalantad na ang totoo, mga tao. Si Ramon ay inilagay ni Lin Yuanshan. Ilang buwan ang nakalipas, nagplano ka na pinasok mo siya sa tindahan ko lihim, na gumamit ng recycled oil, naglagay ng additives, naghintay sa investment meeting ngayon para lokohin ako sa harap ng lahat, di ba? Kung totoo yan, sobrang daya naman. Mukhang tapat at mabait, pero marumi pala ang paraan. Kaya pala, bakit nagkataon na si Ramon ay pumasok sa amin para magtrabaho? May tao palang nag-set up ng maaga, Lin Yuanshan. Mas masama ka pa sa akala ko. Nagkakalat kayo ng kasinungalingan. Si Ramon ay kayo ang umupa sa kanya. Ate Lily. Tapos ka na ba? Ipaliwanag mo. Ramon, bakit siya pumasok sa tindahan ko? Pagkatapos ko siyang tanggalin, wala siyang mapuntahan. Ikaw mismo ang kumuha sa kanya. Noong kumuha ka sa kanya, hindi mo man lang tiningnan ang ID niya dahil akala mo mura lang. Cook ng fried chicken, ito ora ikaw lang ang kumuha kay Ramon na ganyang tao. Madaling sabihin, sino ang makakapatunay? Hindi ko kailangan patunay. Marami kang sinabi kanina pero wala kang isang patunay. Pero may proposal ako. Kung walang makakapatunay kung kanino ang dayuhang bagay, mula ngayon, gagawin kong buong proseso ilib broadcast, pahid harina, ilagay kawali, patuyuin mantika, ilabas. Bawat hakbang nasa ilalim ng kamera. Inaanyayahan ang lahat na suriin anumang oras, tingnan. Bawat piraso ng chicken cutlet ay kitang-kita. Kuya, Kaya kong mag-leave. kaya mo ba? Oo nga. Kaya siyang mag-leave. Kaya mo ba? Lin Yuanshan, gago ka. Talaga bang gusto mong makipagpatayan sa akin? Bakit naman ako matatakot? Dekay Fried Chicken, laging transparent at bukas. Asawa, humanap ka ng tripod. Magsimula na tayo ng live. Welcome mga kaibigan sa aming live stream. I-follow nyo po ang Dekay Fried Chicken. Tignan mo yung camera niya. Sarili lang niya ang pinapakita. Hindi naman nakatuon sa kusina. Nakaon ang kamera. Malalantad din ng peke, malaon o madali. Galing naman, Lino. Ilang minuto lang nakailang libong followers na. Lahat nag-aabang na bumili. Unahin muna natin ang offline. Welcome sa live stream ng Dekay Fried Chicken. Tingnan nyo ang aming kitchen, malinis at maliwanag. Gumagamit kami ng bagong mantika at sariwang sangkap. Para sa bawat customer, ligtas at kampante ang pagkain. Isara ang pinto ng kusina. Walang papasok. Ikaw, kunan mo lang ang harapan. Ang live na ito, puro harapan lang. Ano bang interest dito? Yung kay Lino, kita pati temperatura ng mantika. Yung pinto ng kusina niya laging nakasara. Ano ang nasa loob? Walang nakakaalam. Makikiraan po, salamat po. Sino si Antonio? Ako nga, sir, may kailangan po ba kayo sa akin? Dala po namin ang report ng pagsusuri tungkol sa chicken cutlet na pinaghihinalaang may daga. Sir, lumabas na ang resulta ng test. Ano ba talaga ang dayuhang bagay na iyon? Ang resulta ng random sampling test na ito sa sample na may reklamo tungkol sa dayuhang bagay, matapos ang pagsusuri, ang dayuhang bagay na ito ay plastic polymer, isang pang-industriyang disposable glove na residue matapos iprito sa mataas na temperatura. Sa ngayon, hindi direktang matutukoy kung kanino ito galing. Hindi direktang matutukoy. Nakita nyo na, hindi nito mapapatunayan na problema namin ito. Lin Yuanshan, ikaw. Ngunit kung pagsasamahin ang resulta ng bacterial sampling ng dalawang tindahan, ang chicken cutlet ng malayo, lahat ng indicators ay pasado. Ang kabuuang bilang ng bakterya ay mas mababa kaysa pambansang pamantayan sa kaligtasan. Ang Dekay Fried Chicken, ang bacteria count ay 47 beses na lampas sa limit. Natuklasan din ang illegal na industrial flavoring. At natuklasan din ang katangian ng gutter oil. Sobrang bakterya, gutter oil, nakakadiri. Hindi ko akalain na sa tindahan ay napaka-unsanitary. Ang pagkain na ginagawa para sa mga estudyante, bakit naman napakarumi? Teka muna. Ang labis na bakterya ay tiyak na gawa ni Ramon. Si Lin Yuanshan ang nag-utos sa kanya na sirain ang tindahan ko. Ang dayuhang glove na iyon ay si Lin Yuanshan ang nag-utos na ilagay iyon. Ngayon, 3 beses mo nang isinisi sa iba. Una, sinabi mong ang dayuhang bagay ay galing sa aking food cart. Sinuri ng mga reporter, lahat ng indicators ko ay pasado. Pangalawa, sinabi mong si Ramon ay gumamit ng additives nang hindi mo alam. Pero ang test report ay nagpatunay na hindi lang additives ang ginamit mo, kundi pati gutter oil at expired na karne.
Ito na ang ikatlong beses. Sa tingin mo, may maniniwala pa ba sa iyo? Ang tanging makakapagpatunay sa kanya ngayon. Ay si Ramon, ang chef na sinibak. Nasaan si Ramon ngayon? Tiyak na may konsensya siya, tumakas dahil sa takot sa kaso. Ikaw na ang nagsasalita eh. Ramon, wala na rito ang tao, 'di ba? Hayaan mo na lang nasiraan mo siya. Kung ganoon, ang mga sinabi mo ami-verify namin. Kung mapatunayang ang mga ito ay gawa lahat ni Ramon na personal niyang aksyon, mula ngayon, siya ay bibawalan sa lungsod na ito na gumawa ng anumang trabahong may kaugnayan sa pagkain. At saka, ang Decay Fried Chicken Kusina ay may malubhang panganib sa kalinisan at ang aktwal na operator Antonio ay may pananagutan sa ilegal na gawain ng kanyang empleyado na hindi maaaring iwasan na responsibilidad sa pamamahala. Ngayon, ayon sa batas, nagpasya kaming bawiin ang permit ng Decay Fried Chicken sa pagpapatakbo ng pagkain. Simula ngayon, isasara ang tindahan. Ang operator na si Antonio ay hahabulin ayon sa batas ng kaukulang legal na pananagutan. Sarah? May mali ba? Imposible. Hindi ito maaari. Ayon sa investigasyon, ang Decay Fried Chicken ay may maraming paglabag, paggamit ng recycled na mantika, artipisyal na pabango at expired na karne bilang sangkap ng pagkain. Bukod pa rito, ang may-ari ay nagsagawa ng panloloko at paninirang puri sa iba, kaya't isasara namin ang tindahan. Huwag! Paano nangyari ito? Paano... Antonio! Sabi mo may foreign investor, tayo raw makakaahon. Sabi mo si Lin Yuanshan, yang sira-sira niyang kariton, tatagal lang ng 3 araw. Ngayon, anong nangyari? Paano ko malalaman? Ayoko rin naman. Antonio, kung mawala ang tindahan, tayo na talagang tapos. Ikaw, babaeng walang hiya. Boss Antonio, ang kaligtasan ng pagkain ang ating hangganan, kaya titigil na kami sa investment. Huwag, Mr. Martin, pakiusap. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Aayusin ko agad yan. Boss Lin, maliit ang tindahan mo pero malinis ang sangkap at masarap. Kung gusto mong palakihin, gusto naming maging investor mo. Sige, bisitahin niyo kami kahit kailan pagkatapos pag-usapan natin. Huwag niyo siyang bigyan. Akin ang investment. Lin Yuanshan. Lin Yuanshan. Ate Chin, bakit ka nandito? Mabuting balita, sabihin ko ng personal. Ang live ngayon ng Chicken Cutlet ng Malayo umabot sa 20,000 ang peak viewers. Tumaas ng 1,000 ang store favorites. Umabot sa 100,000 ang likes. Talaga, sikat ka na talaga. Daang-daan ang DM ang nagtatanong kung kailan magbubukas ang delivery link. May nagbigay sa'yo ng palayaw, tinatawag kang Kuya Chicken Cutlet. Lintik na Lin Yuanshan. Inagaw lahat ng customer ko. Boss Jao, nagtatago ka rito nanonood? Baka makita ka ni Lin Yuanshan at mailantad ang iyong mga kalokohan mo. Tingnan mo mismo. Ang daming customer, ang daming kita, lahat ito dapat ay atin pinalayas kanya noon, ang sama ng loob mo. Ganyan na lang? Titiisin, pinagbawalan ako ng lahat ng supplier ng pagkain. Tumakas ang asawa ko kasama ang iba. Wala akong mahanap na trabaho. Ano magagawa ko? Kung matapang ka, ikaw ang lumaban. Lalaban, syempre. Nasarado ang tindahan ko. Magpapalit ng pangalan, papalitan ng legal owner, bukas pa rin. Ang mga lumang supplier, nasa akin ang mga dating customer. Bumalik ka bilang head chef. Doble agad ang sahod mo. Pero may kondisyon. Ano yan? Sabihin mo na! Ngayon, kaya niya tayong ibagsak. Bukas, tayo naman kaya siyang palayasin. Ang kalyang ito ay dapat isang fried chicken store lang. O siya ang aalis o wala na tayong makakain kailanman. Tigil ang daldal. Hindi ba't sirain lang ang kanyang tindahan? Ako na ang bahala. Bukas, pipigilan ko siya na magbukas ng tindahan. Paano mo gagawin? Abangan mo na lang. Sandali lang po ng 2 minuto. Huling ilang chicken cutlet, lalabas na. Ingat. Si Ramon ay na-blacklist ng buong food industry. Dumating siya ngayon, siguradong manggugulo. Ramon, anong gusto mong gawin? Lin Yuanshan. Wala na akong lahat ngayon. Na-blacklist ako ng buong industriya. Lahat ito dahil sa iyo. Ramon, na-blacklist ka. Dahil sumunod ka kay Antonio at gumamit ng gutter oil. Nagbenta ng masamang karne. Karapat-dapat lang sa'yo. Mula sa simula, mali ang taong galit ka. Tama. Ang dapat mong galitin ay si Antonio. Siya ang nagtulak sa'yo para maging scapegoat. Siya mismo ang nagtago ng walang bakas. Manahimik kayo?
Narating ko ang ganitong kalagayan, lahat dahil sa'yo. Si Antonio man lang binigyan ako ng pagkain. Ikaw ang nagpalayas sa akin sa Decay Fried Chicken. At inagaw ang negosyo sa lansangang ito. Pinilit akong walang mapuntahan. Wala kang iniwan na paraan para mabuhay. Lahat ay pumupuri sa iyong tindahan. Malinis, may konsensya at tunay. Ako naman? Ako ang ginagamit mo basura para tapakan para umakyat katuntungan, tama ba? Matauhan ka. Lagi kang ginagamit at pinapasan mo ang sisi para sa kanya si Antonio. Hanggang ngayon, ikaw ay niloloko niya at ginagamit bilang sandata. Tama na. Kung tama na, lumayas ka, ilayo siya. Ngayon gigibain ko ang tindahan niya. Tingnan natin kung paano siya magbubukas. Hindi! Haha, ang sarap. Libre kitang pinturahan ng pula. Para di ka na laging nagpupunas. Tingnan mo ang saya ng kulay na ito. Ang pula at masagana. Ang galing mo, Kuya Ramon. Yung pagpintura mas pantay pa sa pintor. Kita pa yung manok sa harap. Kulang pa, dagdagan natin ng isang timba. Baliw ka. Alam mo ba na lumalabag ka sa batas? Lin Yuanshan. Lumuhod ka at magmakaawa. Baka isipan ko pa na hindi na kita guluhin. Kung hindi, simula ngayon bawal ka nang magtinda. Yung mga customer mo, magsisilip-silip na lang sila sa mga kalawang na ito. Pintura lang naman yan. Marami akong paraan para linisin yan at ibalik sa dati. Sa tingin mo pintura lang? Makakaalis ng hanap buhay ko? Akala mo takpan ng karatula at dumihan ng sasakyan? Hindi na ako makakapagtinda? Sasabihin ko sa'yo, pwedeng linisin ang pintura. Pwedeng muling isulat ang karatula. Pwedeng ayusin ang sasakyan. Pero ikaw makitid ang pag-iisip at ugaling puro kasamaan. Sa buong buhay, hindi ka na makakaahon. Gusto mo pa magtinda? Sige. Itong sira mong sasakyan. Sira mong sasakyan, gigibain ko hanggang maging kalawang. Tingnan ko kung makakapagtinda ka pa. Ramon, baliw ka na talaga. Gibain niyo. Lahat sirain. Pigilan mo na. Alam mo ba, isasama kita sa pagbasag. Lahat huwag gumalaw. Bitawan agad ang mga hawak ninyo. Huwag mag-away. Tigilan na agad. Kamay sa ulo. Lumuhod. Sir, sila yon. Nagbuhos ng pulang pintura sa kariton ko at sinira nila ang buong kariton. Lahat sasama sa amin sa presinto para magsalaysay. Lin, nasira na ang kariton. Kakasimula pa lang natin. Ngayon wala na tayong tindahan. May paraan pa. Nandito pa ang kakayahan natin at nandito pa tayo. Kaya huwag matakot magsimulang muli. Bukas, pupunta tayo sa kalye ng mga merienda. Kailangan kong makipag-usap sa mga regular naming customer ng harap-harapan. Wala na ang kariton. Kung gusto mo, sa live stream na lang magpaliwanag sa lahat. Araw-araw silang pumipila. Sila yung mga regular nating customer. Hindi natin pwedeng hayaan na magsayang sila ng biyahe bukas. Pwedeng mag-post ng abiso sa live stream. Pero hindi sapat yun. May mga bagay na dapat harap-harapang sabihin para maging tapat. Sasama ako sa'yo. Kahit ano mangyari, sabay nating haharapin. Pasensya na po sa inyong lahat. Hindi po tayo makapagtinda ngayon. Wala pong chicken cutlet na ibebenta. Ano pong nangyari? Kahapon naman po okay pa? Nagdetour pa po kami para pumunta rito. Oo nga. Nauna ako ng kalahating oras. Maghanap po kami ng paraan para magsimula muli. Kapag makapagtinda na ulit sa livestream, agad ako mag-a-announce at sa kanto para ipaalam sa lahat. Ngayon po ay nasayang ang inyong pagpunta. Pasensya na po. Boss, hindi po kayo kailangan humingi ng tawad. Napanood po namin ang livestream. Alam namin ang nangyari kahapon. Nasira lang ang kariton. Hindi naman nasira ang galing mo. Kailan po kayo makakapag-ayos? Saka kami babalik para pumila ulit. Oo nga. Sa kalyang ito, kayo lang ang may sariwang karne para sa fried chicken, kaya handa kaming maghintay. Bobo, pinagawa kitang manggulo.
Nagawa mo pang mapunta sa presinto, wala kang kwenta, pero wala na nga ang sasakyan niya. Kung walang sasakyan, hindi siya makakapagtinda, kaya akin na ang pwesto. May pagkakataon pa ako. Boss, napanood ko ang live stream kagabi. Ang mga hayop na yan. Napakasama ng ugali. Ngayon, wala na ang kariton mo. Ano ang plano mo ngayon? Mag-ayos muna ng sasakyan. Kung hindi maayos, mag-iipon para bumili ng bago. Sa totoo lang, sa galing mo, hindi mo kailangan mag-street vendor. Sa kanto, may bakanteng tindahan, mababa ang transfer fee, mabait ang landlord, may kusina at exhaust na agad. Ang galing-galing mo, sayang naman kung street vendor ka lang. Lin, hindi ba napag-usapan natin last time gusto mong magbukas ng physical store? Ngayon wala na ang sasakyan, baka ito na ang pagkakataon. Kuya, pakisamahan po kami para tingnan ang tindahan na yon. Tingnan mo, ito yung shop. Tuloy po. Diretso ang exhaust, walang sobrang liko, mababa ang resistance. Sapat ang slope ng drainage para hindi mag-ipon ng tubig, mantika at amoy. Maayos ang basihan ng kusina. Tito, anong pagkain dati ang shop na ito? Dati nagtitinda ng spicy soup. 1 taon lang ang dating owner napagod kaya lumipat. Ray, magaling ka ah. Karaniwang tao pagdating dito, harapan lang tinitignan. Ikaw, sa kusina ka nagdetalye. Talagang marunong ka. Magkano ang transfer fee? Fixed price, 50k. Itong halaga? Kami dalawa kahit hindi kumain, haabutin ng kalahating taon bago maipon. Tito, pwede bang mag-adjust? Gusto talaga naming umupa. Pwedeng magbayad muna ng partial? Yung sobra, pahintulutan. Hindi naman sa ayaw ko. Maganda ang pwesto nito. May 2 pang tenant naghihintay kaya pipiliin ko ang mabilis magbayad. Ray, yung ipon ko para sa dote may mailalabas pa. Ate Lily, nung nakaraan, bumili tayo ng ingredients, nangutang na ako sa'yo. Hindi pwedeng palagi kang gagastos. Uuwi muna ako para kalkulahin, bukas ko sasabihin sa'yo. Ray, ilang araw na wala ka man lang ngiti. Buong araw tahimik ka, parang nawalan ng kaluluwa. Ano ba talaga ang nangyari? Yung food cart mo nitong mga nakaraang araw, hindi kita nakita na naglalako. May problema ka ba? Binato ang cart ko. Hindi na ako makapaglako. May nakita akong maliit na shop sa kalsada. Gusto kong magtayo ng shop pang matagalan. Pero malayo pa ang transfer fee. Kailangan ng pera para sa renovation at supplies. Anak, maaga ka umaalis, gabi umuuwi, tapat kang nagnegosyo. Nakikita naming lahat. Gusto mong magtayo ng shop para sa matatag na buhay, tamang desisyon. Kung kulang ang pera naming para sa pagtanda, kunin mo na lahat. Hindi tayo nagnanakaw o nangaagaw, may konsensya tayo, walang problemang hindi malalampasan. Ang perang ito itinabi namin para sa emergency mo. Sige, kunin mo para magsimula ulit. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Gagastusin ko ng tama ang perang ito. Itatayo ko ang shop ng maayos, hindi ko kayo bibiguin. Kapag kumita na tayo, papalitan ko kayo ng malaking bahay na maliwanag para maging komportable kayo. Chicken cutlet ng malayo, bagong bukas, lumang tindahan, welcome sa mga bago at dating customer. Bomba ang orders. Talagang bombahan ang orders. Tingnan mo ang mantika nila, napakalinaw, kita ang ilalim. 3 taon akong nag-deliver, ngayon lang ako nakakita ng fried chicken shop na ganyan kalinis. Order number 39, tapos na. Hindi ba siya yung dati boss ng Dekay Fried Chicken? Yung gumamit ng masamang karne? Ang bilis naman, paano naging ganito kahirap? Buti nga. Ibibigay mo na ang susi. Hindi pa sapat ang benta ng sasakyan para sa utang mo. Maghanap ka na ng paraan para sa natitira. Wala na. Wala na lahat. Antonio, wala na tayong lahat. Pag kumita tayo ulit, bibili tayo ng mas maganda. Umuwi muna tayo. Antonio, nasaan ang usapang hati? Wala na ang tindahan, wala na rin ang pera. Yung 10,000 kong puhunan, ibalik mo yan. Kayo dalawa, walang hiya.
Dati niloko ninyo kaming pumasok. Ang ganda-ganda ng sasabihin. Ngayon wala na lahat. Yung pinaghirapan naming pera. Nasa blacklist na tayo ng gobyerno. Hindi na tayo makakapagbukas ng tindahan. Alam mo ba, paano ba natin ito haharapin? Tumigil ka na. Nag-iisip pa naman ako ng paraan ngayon. Anong paraan? Naibenta na ang sasakyan. Malapit na rin kunin ang bahay. Wala ka ng karapatang magtinda at may utang ka pa sa mga kamag-anak. Hindi na ito matatawag na buhay. Magdiborsyo na tayo. Makinig ka muna sa akin. May isa na lang tayong paraan ngayon. Puntahan natin si Lin Yuanshan. Humingi tayo ng tawad sa kanya. Pakiusapan natin siyang patawarin tayo. Nababaliw ka na ba? Dati araw-araw mong sinasabi na malugi siya. Ngayon lalapit ka para humingi ng tawad? Sa sitwasyon natin ngayon, ano naman kung yumuko tayo? Si Lin Yuanshan, malambot ang tenga ng mga magulang niya. Puntahan natin sila mismo. Sa harap ng dalawang matatanda, luhod tayo at umiyak. Sabihin nating nagkamali tayo. Kung magsalita ang mga magulang niya, hindi naman niya tayo pwedeng patayin. Ngayon mo lang naisip na puntahan ang magulang niya? Noong nag-aagawan tayo sa investment ng gusali ng pinakamatalinong mag-aaral, yung mga masasakit na sinabi natin, nakalimutan mo na ba? Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Kung hindi ka lang maraming sinabi na masasakit na salita noong araw na yon, hindi sana tayo ganito kaalala ni Lin Yuanshan. Sinabihan kita na sumang-ayon ka lang, hindi kita sinabihan na saktan siya ng todo. Antonio, may konsensya ka ba? Yung mga masasakit na salita, hindi ba ikaw ang nagturo sa akin na sabihin yun? Ngayon ako pa ang sinisisi mo. Tama na. Huwag na nating pag-usapan ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, kailangan mong sumama sa akin. Huwag mong isipin kung nakakahiya. Sabihin nating nagkamali tayo at humihingi ng tawad. Naiintindihan mo ba? Wala kang choice dito. Ito na ang huling pagkakataon natin. Kailangan mong pumunta kahit ayaw mo. Anong ginagawa ninyo rito? Ikalawang tso, ikalawang tsa, alam naming mali kami. Patawarin niyo po kami. Dati nabulag kami ng kasakiman. Ngayon sarado na ang tindahan. Utang namin ilang milyon. Kotse at bahay isinangla na. Wala na kaming malapitan kaya kayo ang nilapitan namin. Ikalawang tiya, yung mga masasakit na sinabi ko dati, sarili kong dila ang may kasalanan. Kayo naman malawak ang pangunawa, patawarin na niyo po kami sa pagkakataong ito. Noong nasa gusali ng pinakamatalinong mag-aaral, sama mo pang sinigawan ang mga magulang ko. Bakit hindi mo na alala na magpinsan tayo? Ngayong wala ng pag-asa, saka ka lang lumuhod at humingi ng tawad? Ikalawang tiya, alam ko po kayo ang pinakamabait. Tingnan nyo, ako at ang asawa nyo wala pa kaming anak. Kukonsintihin nyo bang masira ang pamilya namin ganito na lang? Ikalawang tso, nirespeto po namin kayo lagi. Sana po isaalang-alang na kamag-anak pa rin tayo. Tulungan nyo kaming makiusap, pwede ba? Dekay, wala akong karapatan na patawarin ka para sa anak ko. Kay Lin Yuanshan mo dapat itanong. Yuanshan, tulungan mo naman ang pinsan mo. Papasukin mo ako sa bagong tindahan mo. Hindi ako makikialam sa pagpapatakbo mo. Division, ako 40%, ikaw 60%. Hindi kita aagawan. Dati inagaw mo ang bahagi ko sa kita. Binigyan mo ako ng 2 bag na panis na chicken cutlet. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo. Lumuhod na nga ako at nagmano sa'yo. Ano pa bang gusto mo? May mga bagay na pag nagawa na, mali ay mali. Hindi sapat ang pagluhod para lang makalimot. Sige. Angas nyo kayo ang pumatay sa amin. Sinasabi ko sa'yo, Lin Yuanshan, kung hindi mo ako pabubuhayin, hindi ka rin magiging masaya. Yung bagong tindahan mo, tingnan natin kung gaano katagal. Teka lang, maghintay ka. Martin. Sir Martin, bakit po kayo napunta rito? Galing nga ni Mr. Lin. Kalahating taon lang mula sa kariton sa kalsada. Napunta sa isang maliwanag na tindahan at diretsyong umakyat sa top 1 ng buong lungsod sa delivery ng fried chicken. Sinuri ko lahat ng customer reviews mo. Walang negative review, walang returns. Lahat yan ay tunay na feedback ng mga customer. Nagpunta ako ng personal para maalala mo ba ang ating kasunduan dati? Ilang taon na akong gumagawa ng fried chicken. Ang binibigyang halaga ko ay ang reputasyon. Hindi ako natatakot sa inspeksyon o paghahambing. Boss Lin, kahit maliit ang tindahan mo, pero malinis ang sangkap at masarap ang lasa. Kung gusto mong palawakin ang operasyon, handa kaming mamuhunan sa'yo. Welcome po kayo na mag-inspection anytime. Pagkatapos ng inspeksyon, pag-usapan natin. Nung nagtitinda ako sa kariton, mahirap ang kondisyon.
Pero hindi ako gumamit ng expired na karne at recycled na mantika. Pabayaan na ang mga industrial flavorings. Ngayong may tindahan na ako, mas mataas ang standard ko kaysa dati. Araw-araw bagong sangkap, araw-araw fresh na marinade. Gaano katagal iprito, anong temperatura, lahat na itala, bawat fried chicken na inihahatid. Dapat sulit para sa mga customer na nagbayad. Mula noon hanggang ngayon, nag-inspeksyon ako ng daan-daang local food brands. Kapag medyo sikat na, nagmamadali ng bawasan ng gastos. Maraming nagpapalit ng mababang kalidad. Mula simula hanggang dulo, ang mahigpit na humahawak sa kalidad ay ikaw lang. Sa susunod na buwan ang headquarters namin, magdaraos ng National Top Food Investment Bidding Conference. Dumating ako para imbitahan kang sumali. Kung manalo ka sa bidding, buong capital ang i-invest namin. Tutulungan kang mag-upgrade ng brand, magbukas ng national chain at kahit magkaroon ng international channels. Ang fried chicken mo ibenta sa ibang bansa. Pinanghahawakan ko ang craft na ito ng fried chicken. Hindi kailanman para sa mabilisang pera o biglang yaman. Gusto ko lang talaga maging matatag sa merkado. Para marami pang tao ang makakain ng fried chicken na ligtas. Ang pagkakataong ito, tanggap ko. Ang galing. Inaasahan ko na ang performance mo sa bidding. 2 round ang bidding. Unang round, qualifications. Round 2, on-the-spot taste test. Hihintayin kita. Kakakuha ko lang ng balita mula sa asosasyon. Itong bidding, si Martin ay nag-imbita lang ng 2 lokal na brand. Ano ang isa pang brand? Gusali ng Wangshan, isang siglong brand sa Silangan. Head chef ay si Mateo, ika-5 henerasyon ng tagapagmana ng kusinero ng hari. Dami ng award sa industriya. Sigurado na ang taya ng iba. Siya ang mananalo sa bidding. Pamilya ng kusinero ng hari. Talagang mahirap kalaban. Lino. Kung hindi, pag-isipan natin ulit. Yung kanila, isang siglo nang nakatatag. Tayo kaka-open pa lang 6 na buwan na maliit na fried chicken shop. Harapan. Maliit ang tsansa. Kaya nga bihira ang chance. Kaya kailangan manalo. Hindi lang pera ang ibinibigay ni Martin, kundi ang pagkakataon para sa mga tulad natin na tapat na gumagawa ng luto na makita sa buong bansa. Hindi ako aatras. Magre-retreat ako sa likod ng kusina. Fine-tune ang recipe. Texture, marinade ratio, pati oil at apoy, i-optimize. Ang iba, lalaban gamit ang lahi at tradisyon. Ako, lalaban sa paulit-ulit na pagsubok. Lalaban sa tunay na lasa. Mananalo tayo sa lasa. Sige, ako na bahala sa logistics. Pinakasariwang hita at dibdib araw-araw. Pipiliin ang pinakamaganda at itatabi. Siguradong walang sablay sa ingredients, ikaw na lang mag-focus sa recipe. Ipapalaganap ko ang Linus Fried Chicken sa buong Pilipinas para makakain ng ordinaryong tao ng masarap at mapagkakatiwala ang fried chicken. Malaya Fried Chicken, bagong lokal. Puhunan. Lin Yuanshan. Bakit? Napilitan akong magsara, kinasusuklaman ako ng lahat-lahat dahil sa'yo, Lin Yuanshan. Inagaw mo ang customer ko, sinira ang negosyo ko. Gusto mo pang makuha ang malaking puhunan sa panaginip mo. Kuya Cheng. Dekay? Nandito na. Upo. Kuya Cheng, malapit na akong mawalan ng pamilya at tahanan. Lahat dahil kay Lin Yuanshan. 20 taon tayong magkakilala. Tinulungan mo akong makuha ang tindahan dati, utang na loob ko sa'yo. Diretsuhin mo. Papaalalahanan kita. Ang pinakamalaking kalaban mo sa bidding ay si Lin Yuanshan. Nagpapanggap siyang mabait pero daga sa imbornal, puno ng masamang balak. Tindero ng fried chicken sa kalsada. Anong kalokohan ang kaya niya? Pagpapanggap lang. Ang dati kong maayos na tindahan. Inagaw niya ang supply ko, naglagay ng hadlang, kaya nasara ang tindahan ko. Ikaw ay isang tapat na negosyante, ayaw mong gumamit ng daya, siya ay walang pakialam sa patakaran para manalo sa bidding. Tiyak na maninira siya ng pangalan mo. Matagal na tayong magkaibigan. Di ko kayang maloko ka. Kaya pala, tindahan sa kalsada sumikat sa ilang buwan. Hindi pala sa lasa, kundi sa masamang paraan. Kailangan maunahan na natin. Kapag siya na ang gumawa, huli na. Ang pagkakataon ng milyong puhunan hindi dapat mapunta sa kamay ng ganyang tao. Sabihin mo, anong gagawin? Mula ngayon, ang buhay ko ay sayo na. Patayin si Lin Yuanshan. Tulungan kang manalo sa bid.
Nagmamalayo ka. Kapag nagtagumpay, bibigyan kita ng VP position. Babayaran ko ang nawala mong pera. Ling. Halika. May malaking problema! Nagbabala ang platform. May nag-report ng hygiene na hindi pasado. Bababa ang rating sa ibaba 4.5. Diretsong limited exposure. Lahat ng ito ay kahapon nag-register na anonymous accounts. Saan naman ganyan kasabay? Parehong araw nag-register. Sabay-sabay bumili, sabay-sabay nagka-problema. Nakuha ko ang CCTV footage kahapon. Sa oras na yon, nag-serve, walang customer na nagreklamo ng kakaiba. Ang manok pinili ko mismo kaninang umaga, sariwang hita ng manok bagong katay. Saan galing ang lansa? Tingnan mo ang mga salita. Puro short sentences, exclamation point. Parehong-pareho ang tono. Siguradong sinadyang siraan. Baka. Gawa ito ng kalaban sa bidding. Maliban kay Mateo, walang ibang nagmamadaling sirain tayo. Kahit sino man mag-ipon muna ng ebidensya. Bukas i-check ang IP. Ilagay sa gitna ng chicken cutlet sa pinakatuktok. Kapag kumuha ng video, iharap sa camera, mas malinaw, mas maganda. Tingnan nyo. Ang chicken cutlet ng malayo, napakarumi. Kumakain ako, may ipis. Ito'y makakasama sa kalusugan. Department of Health, kumilos na kayo. Ito na ang i-post. Kapag nakita ng platform ang video na may reklamo, siguradong i-flag ito. Sa loob ng 3 araw, bababa ang rating sa ibaba 4.5. Kapag na-limit, walang makakahanap, natural malulugi siya. Ang tindi ng diskarte na ito. Tingnan natin paano babangon si Lin Yuanshan. Sinira niya ang negosyo ko. Papatayin ko siya. Sa bidding na ito, si Mateo lang dapat manalo. Kailangan siyang mamatay. 3 negative review delivery address lahat sa Old City Siguan Alley 3 iisang buwan. Siguan Ali, di ba si Antonio ang inuupahan niyang bahay? Pagkatapos niyang isara, lumipat siya doon. Siya nga kasama si Mateo para sirain tayo. Tama hula yung reklamong ipis, sigurado siya may gawa. Ayaw ko. Gusto niyang sirain tayo para makuha ang bid para kay Mateo. Nag-order na siya. Lakas ang loob niyang mag-order. Kung nag-order na siya, tanggapin. Saktong may sapat na ebidensya. Sabihin ng minsanan. Old City Siguan Alley, order number 3, gawa na walang kakaiba sa loob, lahat ng ingredients sariwa at pasado sa sara na ang box. Lahat ng video na isave na simpleng report na print at na bind na. Kung mag-trip sila, hindi tayo matatakot. Hintayin natin siyang kumilos. Pagkatapos dadalhin natin ang ebidensya at magreklamo sa platform. Ngayon, i-record ang pag-alis ng seal. Buong proseso. Sabihin na ganyan ang dumating, walang makakapuna. Huwag palampasin. Ang pader natin dito, nung nakaraan, hindi natakpan ng background. Mag-ingat sa mga butas. Antonio, ngayong araw, na-record namin ang buong order. Mula sa pagkuha ng ingredients hanggang sa pag-seal, bawat hakbang ay malinaw. Bago pa man tanggalin ng seal, walang ipis sa loob ng box. IP address comparison evidence na submit na sa platform at nasisi na sa DTI. Pinagbintangan mo kami ng masama, nag-report na kami sa pulis. Tama na. Naabot na ang layunin. Buti na lang naiwan mo maraming backup. Pati CCTV angle at seal numbers na isip mo. Kung hindi, talagang naloko tayo ngayon. Para manalo sa bidding, ginawa nila itong maruming taktika. Sa pagkain, reputasyon ng buhay, gusto nilang agawin ang buhay ko. Kaya, hawakan ko ng mahigpit ang ebidensya. Haharapin natin anumang dumating. Kung nagmamadali silang guluhin ako, mas lalong nagpapakita na takot sila. Totohanan, ihambing ang lasa at kalidad. Wala akong takot. Next bidding, lalabas ang totoo. Tingnan natin. Tamang kalidad mananalo. O itong mga maruruming taktika ang mananalo. Nandito na ngayon ang dalawang kandidato. Ito si Mateo mula sa gusali ng Wangshan. 5 henerasyon ng tradisyong maharlikang kusinero, 1 siglong lumang tatak. Ito naman si Lin Yuanshan ng chicken cutlet ng malayo.
isang umuusbong na lokal na tatak. Sa loob ng 6 na buwan, naging top 1 sa buong lungsod sa delivery. Si Boss Lin ay bata at mahusay. Ang street food gawing tindahan ay hindi madali. Pero ang mga ganitong street stall, makakadalo sa prestihiyosong bidding ay talagang pambihirang bisita. Ang bidding ay tungkol sa kalidad at reputasyon. Hindi tungkol sa pinagmulan. Kung desente o hindi, malalaman pagkatapos ng laban. Ayon sa mga patakaran, unang round, 3 kategorya ang puntos. Inspeksyon ng sangkap, rating ng kalinisan, kasiyahan ng customer. Ngayon, ilalabas ang resulta. Puntos ng unang round, gusali ng Wangshan, sangkap 95, kalinisan 93, kasiyahan ng customer 91, kabuuang puntos 279, chicken cutlet ng Malayo, kabuuang puntos parehong 279, patas ang dalawa. Paano nangyari? Ang rating ng tindahan niya ay 420 lang. Paano naging patas? Ilang araw lang nakalipas, nakita ko ang masamang review. Sabi sa review, may ipis sa chicken cutlet ng Malayo. Ang ganitong kalinisan ay pasado. Oo nga. Tiyak na gawa-gawa lang ang magandang review, hindi totoo ang reputasyon. Ang mga dating masamang review ay sinadyang paninirang puri, nilinaw na ng platform. Ngayon 4.9 na ang rating. Ito ang selyadong patunay. Lahat ng inspeksyon ng sangkap ay pasado. A-grade ang kalinisan sa loob ng 6 na buwan. Narito lahat, pakitingnan po. Walang problema sa pagbibilang ng puntos. Unang round, patas. Pagkalipas ng 2 araw, ikalawang round, blind tasting sa lugar. Ang may pinakamataas na puntos ang mananalo. Ginoong Martin, hindi ito patas. Ako, isang siglong lumang tatak, paano makakapatas sa maliit na fried chicken shop? Siguradong may problema dito. Pantay ang patakaran para sa lahat. Ang puntos ay mula sa hurado. Kung sa tingin mo ay hindi patas, patunayan mo sa lasa, hindi ba? Sige. Magkita tayo sa 2 araw. Titingnan ko ang isang pirasong fried chicken. Paano nito matatalo ang aking siglong lumang sining? Ikalawang round, si Mateo mismo ang sasalang. Sikat ang angkan niya, 5 henerasyong chef ng palasyo. Ginto ang nakuha niya sa internasyonal na kompetisyon sa paghiwa. Handa ka na ba talaga? Alam ko kung gaano nila ako tingnang squatter lang na nagtitinda sa kalsada. At hindi karapat-dapat sa entablado. Lalo nila akong gustong makitang bumagsak. Lalo akong mananalo. Wala ring silbi ang magandang salita. Sa huli, ang kakayahan ng kamay ang magsasalita. Unang round, paghiwa. Tanggalin ang buto ng manok sa loob ng 30 segundo. Hiwain sa 8 piraso na pare-pareho ang kapal. Panalo ang may pinakamaliit na diferensya. Tawagin na ang 2 kalahok. Simulan. Tapos, pinakamakapal, 0.8 pinakamanipis, 0.5 may 2 pirasong lampas sa error. Bawas puntos. 8 piraso, pare-pareho ang kapal. 0 ang diferensya. Unang round, si Lin Yuan siya ng panalo. Hindi ito patas. Siguradong nanakaw ka ng tanong. Practice na practice ka ng ilang beses, mandaya ka. 16 anyos ako nung nag-umpisa 50 manok, araw-araw ang binubone ko. 1 taon, halos 20,000. 10 taon kong ginawa ito, hindi para sa kompetisyong ito ang pagsasanay ko, kundi para sa bawat chicken cutlet na ibinebenta ko. Dapat marespeto ang mga customer na nagbabayad. Bawat kagat pare-pareho ang kapal. Pare-pareho ang lasa. Ito ang aking pamantayan sa bawat produktong nilalabas. Ang galing ng first round. Sa second round, blind tasting, sundin natin ang usapan. Same ingredients, libre ang diskarte. Titikman lang ng judges ang lasa, di ba? Bukas, 9 AM, same venue tayo magkita. Tapos na. Sobra ang laxative na nilagay. Kumain ng judges ng 30 minuto. Siguradong magsusuka at magtatae. Lin Yuan Shan, inagaw mo ang negosyo ko. Sinira mo ang tindahan ko. Sisirain ko ang pangalan at reputasyon mo. Tingnan natin kung paano ka babangon. Second round blind tasting. 20 minuto ang oras. Simulan.
Normal frozen chicken leg, elastic at firm. Itong piraso, maluwag at malagkit. Siguradong may nagtamper dito. Kung gagamitin ito, kung kainin ng judges magkakaproblema. Hindi ko na mapapaliwanag ang sarili ko. Wag na. Paglabag ito sa rules. Pero hindi ko pwedeng isugal ang safety ng judges. At hindi ako pwedeng matalo ng basta-basta. Stop! Hindi niya ginamit ang standard ingredients. Nagdala siya ng sariling karne. Cheating. Nakasaad sa rules, dapat gamitin ang standard ingredients. Lumabag si Lin Yuanshan. Diskwalipikado agad. Yuanshan, ipaliwanag mo ng maayos. Ano ba talaga ang nangyari? Itong uniform chicken leg may nagtamper, hindi ko magamit. May nagtamper. Lin Yuanshan. Hindi marunong matalo, nag-iimbento ebidensya? Magre-request ako ng CCTV ng kusina sino humawak sa sangkap bago ibigay. Tiyak makikita ng kamera. Kunin ang CCTV. Chairman CCTV ng 4 oras, wala na lahat hard drive. Na-format na. Ang timing naman. Sira ang CCTV, ang claim na may problemang sangkap, wala nang makakapagpatunay. Mr. Martin, nakasaad na ang rules. Dapat uniform ingredients. Nagpalit si Lin Yuanshan nang walang permiso. Malinaw na pandaraya, yan iminumungkahi ko. I-disqualify na siya agad. Tama, rules are rules. Nilabag ang rules. Paano na ang susunod na kompetisyon? Hindi ko gagamit ng problemang karne. Hindi ko isa sa panganib ang kalusugan ng mga hurado. Wala nang labis na depensa. Pwede akong gumawa ng bago dito mismo. Gamit ang bagong uniform na sangkap. Iprito sa harap ng lahat, hindi aalis sa cooking station, titikman agad ng mga hurado. Ikaw? Mr. Cheng, hindi ba gusto mo ng fairness? Gagawin ko ito sa harap ng lahat. Ano pa ang hindi ka sigurado? Sige. Sundin ang sinabi ni Yuanshan. Gumawa ng panibago. Uniform ingredients open ang buong proseso, pero kung hindi match ang lasa, talo ka. Talaga nga, kapareho ng unang kahon na sira, eksaktong-eksakto. Pinakialaman din ito. Bakit hindi ka kumilos, Boss Lin? Naghihintay ang lahat. Baka alam mong mas mahina ka at natatakot ka ng maghiwa. Jilin? Anong problema? Pasensya na, Mr. Martin. Hindi sariwa ang manok na ito. Hindi pwedeng sumali. Nakakaloka. Ang sangkap ay galing sa organizer, sariwang katay at deliver. Pareho tayong batch ng karne. Kung ayaw mong matalo, huwag kang gumamit ng ganitong mahinang dahilan. Tama si Mr. Cheng. Ang mga sangkap ay pili at na-verify na ng maaga. Wala dapat problema. Ang chicken cutlet ng Malayo, mula nang magbukas, ay gumagamit lang ng sariwang native chicken na katay sa araw na iyon. Sariwa ang prioridad. Ang karne ng manok sa araw na iyon ay matigas at may elasticity. Kapag pinindot, bumubalik agad. Tuyo ang balat. Itong piraso ay maluwag, lumubog at hindi bumabalik. At may malagkit na pakiramdam ang balat. Hindi ito normal na mucus ng sariwang karne. Ito ay residue ng kemikal na ibinabad sa sira na karne. Mukhang maayos. Kapag kinakain, maasim, mabaho at nakakasama sa katawan. Oh, may mali. Pinakialaman nga ang mga sangkap. Kanselado ang kompetisyon ngayong araw. Para sa patas na laban bukas, gagamit tayo ng bagong sangkap na may full-time na tagabantay at muling magsisimula. Ano ngayon? Bukas sa rematch, todo bantay. Hindi mahawakan ang ingredients. Hindi mahawakan ang manok. Kaya galawin ang kanyang pinakamamahal. Ang pinaka-ipinagmamalaki niya ay yung secret marinade. Bukas pumasok ng maaga sa likod. Lagyan ng dagdag ang seasoning. Sirain ang lasa ng tuluyan. Kahit sariwa ang sangkap, magiging mapait at kakaiba. Talo pa rin siya. Oo. Gawin natin yan. Ngayon dapat siyang mawala. Lin Yuanshan. Sinira ko ang iyong secret marinade. Bukas ang chicken cutlet ay kakaiba at hindi masarap. 100% negative ang judges. Talo ka sa laban na ito. Kuya Cheng, tapos na. Pumasok ako ng palihim. Sa lahat ng kanyang secret seasoning, dinagdagan ko. Walang bakas na naiwan. Bukas, kahit gaano pa siya kagaling, kahit sariwa ang sangkap, tiyak na masisira ang lasa. Sure win tayo.
Boss Lin, Kahapon nakaiwas ka lang. Ngayon gusto kong makita kung ano pang trick ang gagawin mo. Ngayon ang laban. Ay batay sa tunay na galing. Malutong sa labas, malambot sa loob, juicy. Ang lasa ay malalim at authentic. Mas mahusay ang texture kaysa kahapon. Ang timpla ay perpekto. Ito ang pinakamasarap na natikman ngayon. Puro ang sangkap. Napakagaling ng texture. Puro husay. Ang galing talaga. Imposible. Talagang imposible. Tiyak na may dagdag ang kanyang seasoning. Tiyak na masama ang lasa. Paano naging perpekto? Ang secret seasoning ko ay walang problema. Nai-disappoint ka, di ba? Dahil hindi ko ginamit yung seasoning na nilagyan nyo ng extra. Mr. Martin, sa paligsahan, Panganib ng pandaraya para masiguro ang patas na laban. Iminumungkahi ko sa workstation mga blind spot. mag-install ng HD camera. Walang blind spot na video. Pinupuri ko ang iyong pag-iingat. Utusan agad ang staff mag-install ng kagamitan. Pandaraya sa laban, malisyosong paninira, sangkap at seasoning ng kalahok, mabigat na paglabag sa bidding, mabigat ang kaso, opisyal kong inaanunsyo, permanenteng bawi ng pagiging kalahok ni Mateo at ang slot ng investment partnership. Hindi ako. Wala akong alam. Lahat ng ito ay si Antonio mag-isa niyang ginawa. Walang kinalaman sa akin. Siya ang gumawa ng mag-isa. Mateo, wala kang hiya. Ikaw ang pumayag sa ideya. Ikaw ang pumayag sa plano. Ngayong nagkaproblema ka, isisi mo lahat sa akin. Dati ikaw ay nangako na kapag nanalo, tutulungan mo akong muling magbukas ng tindahan. Kalokohan. Kailan kita pinangakuan? Ikaw mismo ang makitid ang kalooban, nagkusa ng masama, gustong maghiganti kay Lin Yuanshan na nagpasara ng tindahan mo, ngayon gusto mo akong siraan. Isang aso't asong komedya. Antonio, pinaghihinalaan ka ng malisyosong panloloko sa negosyo at panggugulo sa paligsahan. Sumama ka sa amin. Sa kompetisyong ito, si Lin Yuanshan sa kanyang galing at matuwid na asal, pagtindig sa prinsipyo, karapat-dapat, opisyal na nakuha ang slot ng Multinational Food Investment Partnership. Ginoong Lin, mula qualifying hanggang ngayon, mas mahalaga ang pagkatao kaysa galing. Prinsipyo mo. Ang pinakamahusay na bid proposal. Simula ngayon, buong puhunan ng Pangkat Martin ay tutulong sa chicken cutlet ng Malayo na magbukas ng pambansang merkado at lumawak sa overseas market. Masaya akong makasama ang artisan na may prinsipyo. Inaasahan kong makapasok ang chicken cutlet ng Malayo sa buong bansa at sa mundo. Congrats! Nakuha na ang kontrata sa ibang bansa. Panalo tayo. Ngayon, tawagin natin ang bagong VP ng City Restaurant Chamber, ang founder ng Chicken Cutlet ng Malayo, si Lin Yuanshan para magsalita. Sa negosyo ng pagkain, ito ay tungkol sa pagkatao. Kapag tama ang tao, tama ang sangkap, natural na tama ang lasa. Yan ang konsensya nating mga tagapagluluto. Ay ang siguraduhin na ang bawat customer ay kumain ng payapa at ng may tiwala. Ang landas na ito, tinahak ko ng 10 taon. Susunod at itutuloy ko habang buhay. Hindi ko inaasahan na sa buhay ko makakatira ako sa ganito kalaki at maliwanag na bahay. Nay, ang ipinangako ko sa inyo noon natupad ko na. Sasamahan ko kayo sa inyong natitirang buhay. Gawin ang trabaho ng tapat at mamuhay ng may konsensya. Ang aking anak, hindi niya kami binigo kailanman.